Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sunod, pagpasok sa proseso ng pagpino ng tableta, ang dalawang tao ay parehong naguguluhan. Ang Emerald Sea True Water Pill ay hindi ang karaniwang high-grade tier 8 medicinal pill. Hindi nito pinapayagan silang magkaroon ng kahit kaunting kapabayaan. Ngunit ang pamamaraan ng pagpino ni Jovan ay kapareho ng kanyang personalidad, napakatanyag. Samantalang ang pagpino ni Sofia ay sistematiko at hindi minamadali. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na si Jovan ay magarbo at walang laman. Sa totoo lang, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay talagang napakahusay. Ang kanyang 6 Unity Heavenly Desolation Art ay naipakita ng walang kamali-mali at talagang nakarating na sa larangan ng malaking tagumpay. Sa kabaligtaran, ang kay Sofia ay medyo mahina na naman sa technique. Ang ginamit niya ay ang 5 Elements Heavenly Word Art. Hindi lahat ng alchemist ay kayang magsanay ng mga refinement techniques hanggang sa antas ng 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art. Para sa mga alchemy venerables, ang kakayahang linangin ang 6 Unity Heavenly Desolation Art ay kahanga-hanga na. Kung tungkol naman kay Sofia, hindi pa rin siya nagsasanay sa 6 Unity Heavenly Desolation Art sa kasalukuyan. Hay nako, ang fire control technique ay isa lamang aspeto ng refining pills. Nakakagulat lang ngayon, pero sa laban na ito, malamang si Jovan pa rin ang mananalo. Oo. Ang lakas ng batang ito ay napakalakas. Sa murang edad, kaya na niyang linangin ang 6 Unity Heavenly Desolation Art hanggang sa maging isang malaking tagumpay. Sa parehong larangan, ilang tao ang kapantay niya. Mas bata ang edad ng babaeng iyon kaysa sa kanya. Pero ang lakas nito ay talagang kahanga-hanga rin. Nakakalungkot lang na si Jovan ang nakasalubong niya. Ang mga nakapalibot na alchemist ay pawang mga taong may masaganang karanasan. Halos makikilala nila ang pagkakaiba ng kahusayan sa isang sulyap lamang. Ang tibay ng pundasyon ni Jovan ay nagpawis ng husto sa maraming nakatatandang henerasyon dahil sa kahihiyan. Totoo ngang kahanga-hanga si Sofia, pero medyo bata pa rin siya sa huli. Binuka ni Chen Ao ang kanyang bibig at magsasalita na sana. Ngunit nang makita ang relaxed na ekspresyon ni Mateo, napilitang bumalik sa kanya ang mga salitang lumabas sa dulo ng kanyang dila. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi ninyo kailangang mag-alala. Kakasimula pa lang nito. Hindi ibig sabihin na mataas ang antas ng teknik sa pagpino, tiyak na magiging maganda ang mga napunong gamot. Nawala ng malay si Chen Ao. Alam niyang ganoon ang sasabihin ni Mateo. Ngunit kasabay ng pag-unlad ng pagpipino, unti-unting nakapasok si Sofia sa isang pinakamainam na estado. Ang mga galaw ng kanyang mga kamay ay naging mas mabilis ng mas mabilis, at lalong naging natural at makinis. Ang maraming alchemist na nagmamasid sa labanan sa tabi ay talagang nahumaling sa panunood. His Legendary Realm. Nakultivate talaga ng babaeng ito ang 5 Elements Heavenly Word Art para maging Legendary Realm. Sigaw ng isang tao sa gitna ng karamihan dahil sa gulat. Ang tingin ng eksperto sa Alchemy Emperor na namumuno sa pill battle ay naging matindi rin. Sa wakas ay napansin niya ang pagbabago ni Sofia. Kahit anong antas ng teknik ng pagpipino, madali lang ang pagnanais na linangin ang sarili patungo sa dakilang bilog ng pagiging perpekto. Ngunit ang pagnanais na linangin ang sarili patungo sa maalamat na kaharian ay mas mahirap pa kaysa sa pag-akyat sa kalangitan. Bukod pa rito, kasabay ng pagtaas ng cultivation realm, matapos magkaroon ang mga tao ng kakayahang linangin ang mga high-level refinement techniques, wala nang sino man ang gugugol ng malaking lakas para linangin ang legendary realm na hindi kayang hawakan. Gayunpaman, nagawa ito ni Sofia. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chen Ao nang makita ang kalagayan ni Sofia. Ngunit ang kanyang tingin ay tumingin kay Mateo nang may walang katapusang pagkabigla. Napakapangit ng amo, ang mga disipulong tinuruan ay talagang kakaiba rin. Sino ang mag-aakala na umiling ulit si Mateo at sinabi kay Renden, napakabagal ng pagpasok ng senior apprentice sister mo sa estado. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo, ang pinakamahalaga sa 5 Elements Heavenly Word Art na ito ay ang balansehin ng kapangyarihan ng 5 Elements. Ang tagal niya talagang ginamit bago niya natagpuan ang pakiramdam.
Sabihin mo sa kanya, kapag bumalik siya, kailangan ding magsanay ng karagdagang 50,000 beses ang 5 Elements Heavenly Word Art. Muntik nang samuka si Chen Ao ng isang subo ng matandang dugo. Ang mga kinakailangan ng master na ito ay masyadong mahigpit, tama ba? Kahit hindi niya alam ang alchemy, alam pa rin niya ang tungkol sa Legendary Realm. Ang paglinang ng 5 Elements Heavenly Word Art patungo sa Legendary Realm ay isang bagay na hindi mo maisip. Ngunit nagreklamo pa rin si Mateo tungkol sa kanyang mabagal na pagpasok sa estado. Opo, Guru. Malinaw na sanay na si Renden dito at hindi niya naramdaman na may anumang hindi naaangkop. Dahan daw ang lumipas ang panahon. Unti-unti ring pumasok sa isang mainit na yugto ang pagiging pino ng dalawang tao. Emerald si True Water Pill, palabnawin. Malakas na sigaw ni Jovan. Sa wakas ay nabuo na ang medicinal pill. Kaagad pagkatapos, mahinang sumigaw din si Sofia, palakasin. Kasunod lang nito, halos sabay na uminom ng gamot ang dalawang tao. Kagandahan, kumusta ka na? Handa ka na bang maging babae ko? Tanong ni Jovan ng mayabang. Matapos ang pagpino, maganda pa rin ang pakiramdam ni Sofia. Ngunit nang marinig ang mga salita ni Jovan, nanlamig muli ang kanyang mukha, at sinabi niya, mabuti pang isipin mo kung paano maging disipulo ng dalagang ito. Hey, sa alchemy venerable na ito, wala talagang makakatapat ko. Isa ka pang ang middle rank na alchemy venerable. Kumpiyansa ka na sa kapalaran mo. Sabi ni Jovan ng may kumpiyansa. Samantala, sa oras na ito, ang mga nakapalibot na tao ay may mga mukhang nananabik. Gusto nilang tingnan kung sino ang mananalo sa labanang ito gamit ang mga Pildores. Kahit malakas si Jovan, narating na ni Sofia ang Legendary Realm. Senior, buksan mo ang pagan at suriin mo ang tableta. Sabi ni Jovan ng may malawak na ngiti. Tumango ang emperador ng alkemiya, ngunit hindi siya pinansin. Lumapit siya kay Sofia ng medyo naiinip. Buksan. Itinuro ng emperador ng alchemy ang isang daliri. Isang medicinal pill ang lumipad at lumapag sa lalagyan. Nagliwanag ang mga mata ng Alchemy Emperor, at sinabi niya, tunay ngang isa itong superior grade na Emerald si True Water Pill. Sayang, kung ang medicinal cauldron ay papalitan ng mas maganda, tiyak na isa itong transcendent grade na medicinal pill. Nanginig ang buong katawan ni Jovan sa mga sinabi ng Alchemy Emperor. Ang dating mayabang na ekspresyon ay agad na naging matigas sa kanyang mukha. Napakahusay na gamot na tableta. Ito. Paano ito naging posible? Hindi sinasadyang tumingin ang kanyang tingin sa kanyang sariling kaldero at agad na naging hindi sigurado. Pagkatapos noon ay bumaantong hininga ang Alchemy Emperor, dahan-dahan siyang lumapit kay Jovan at kinuha ang medicinal pill gaya ng ginawa niya. Mataas na kalidad na Emerald si True Water Pill. Mukhang maganda naman, kaunti na lang para maabot ang superior grade. Sayang, kulang pa rin ito sa antas ng kasanayan. Sa laban na ito, panalo si Sofia. Malakas na sabi ng Alchemy Emperor. Namumutla ang mukha ni Jovan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang totoo ito. Imposible. Imposible ito. Paano niya magagawang pinuhin ang isang superior grade na Emerald si True Water Pill? Kilala ng Alchemy Emperor si Jovan at alam niyang malaki ang impluensya ng labanang ito sa kanya. Agad siyang bumantong hininga at sinabing, na-cultivate ng babaeng ito ang 5 Elements Heavenly Word Art hanggang sa Legendary Realm at pinino ang isang superior grade medicinal pill. Walang gaanong kakaibang aspeto. Sa laban na ito, hindi ka natalo ng hindi makatarungan. Elma alamat na kaharian. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Jovan si Sofia. Kahit ano pa ang hitsura nito, hindi niya moari kung paano na-cultivate ng isang mahinang batang babae ang 5 Elements Heavenly Word Art para makarating sa Legendary Realm. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Sofia. Mayabang ang lalaking ito na si Jovan, pero ang kanyang kakayahan ay talagang malaki. Halos napino niya ang isang mas mataas na uri ng medicinal pill. Pero palihim na sumulyap ang kanyang tingin kay Mateo. Alam niyang malamang na hindi nasiyahan ang kanyang pagganap, Master. Tama ang hula niya. Sa pagkakataong ito, wala na rin siyang pakialam sa parusa, kaya sinabi niya kay Jovan nang may malawak na ngiti sa kanyang mukha, kumusta na, Young Master Go, kung gayon, yumuko at kilalanin bilang Master. Natigilan si Jovan.
Noon niya lang naalala ang kasunduan ng dalawang tao. Sa laban na ito, tuluyan siyang natalo. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang yumuko kay Sofia at kilalanin ito bilang kanyang Panginoon sa publiko. Nagpakita si Jovan ng isang mukhang nahihirapan. Bigla siyang nagngingit-ngit at sinabing, sa laban na ito, handa akong tanggapin ang pagkatalo. Pero para kilalanin ka bilang aking Panginoon, maghintay ka hanggang matapos ang laban namin sa kanya. Sinundan ng lahat ang tingin niya at tumingin, at natuklasan na ang taong itinuturo niya ay si Rendan. 10:32. Wala na ang dating kay-abangan sa mukha ni Jovan. Gumastos siya ng kalahating araw bago halos hindi makabangon mula sa anino ng pagkabigo. Ang tinatawag na habang tumataas ang iyong pag-akyat, lalo kang nahihirapang madapa, ang paggamit nito upang ilarawan si Jovan ay perpekto. Pero si Jovan ay isa ring talento. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay naalala niya ang kanyang sarili at nakipaglaban kay Rendan. Napakasimple lang ng kanyang layunin, kung saan siya nadapa, kung saan siya babangon. Gusto niyang mabawi ang tiwala ni Rendan. Kung hindi, pagkatapos ng mga laban kontra droga ngayon, siya, isang henyong alchemist na dating nagpahanga sa Dark Cloud City, ay malamang na maglalaho sa gitna ng karamihan mula ngayon. Sino ba talaga ang batang babaeng yan? Ang 3420 sunod-sunod na panalo ni Jovan ay natapos ng ganoon lang. Oo. Kung iisipin, parang panaginip lang. Pagkatapos ni Lord Matthew, si Jovan ang unang henyong alchemist na nanalo ng napakaraming sunod-sunod na laban. Akala ko pa naman ay tiyak na maaabot niya ang taas ni Lord Matthew sa hinaharap. Nabanggit na nga, ang Silent Offering ay ang sariling nilikhang fire control ultimate skill ni Lord Matthew. Maaari kayang ang babaeng ito ay may koneksyon kay Lord Matthew. Ito. Imposible, di ba? Ngayon ko lang narinig na may kahalili si Lord Matthew. Dahil nanalo si Jovan ng mahigit 3,400 sunod-sunod na laban, walang magdududa sa kanyang lakas. Para matalo ni Sofia si Jovan, ipinapahiwatig lamang nito na mas malakas pa ang kanyang lakas. Pero sa oras na ito, lahat ay nagsimulang maging interesado sa lakas ni Rendan. Alam na ng mga taong mahilig mag-abala na si Rendan ay ang nakababatang apprentice na kapatid ni Sofia. Kung sakali mang madapa si Jovan ng 2 beses sa iisang lugar, sulit itong abangan. Nagsimula na ang labanan gamit ang Pildores. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Jovan ang lahat ng kanyang kakayahan, umaasang maipapakita ang kanyang lakas hanggang sa limitasyon. Pero ang tingin ng lahat ay nakatuon kay Rendan. Tahimik na alay muli. Hindi nagtagal, muling umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng mga bulala sa lahat ng dako. Maalamat na kaharian. Ito na naman ang maalamat na kaharian. Diyos ko, anong klaseng tao ang kayang magturo sa isang nakakatakot na nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na lalaki? Natapos ang pagpipino ng tableta. Muling sinuri ng emperador ng alchemy ang tableta. Jovan, mataas na uri ng gamot, Rendan, mas mataas na uri ng gamot. Panalo si Rendan. Nang marinig ang hatol na ito, nanghihina si Jovan na bumagsak sa lupa, na para bang naubusan na siya ng lakas at nawala ng malay. Bagamat halos hindi niya nagawang pakalmayan ang kanyang kalooban, ang anino ng huling pagkatalo ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Sa ilalim ng ganitong mga sitwasyon, napakahirap pa sa kanya na makapagpino pa rin ng isang mataas na uri ng gamot. Ang kalaban lang na nakaharap niya ay si Rendan. Ang kasalukuyang Rendan ay ibang-iba na sa mapang Apong Rendan noon. Sa loob ng 12 taon ng pagpapatibay ng sarili, lumaki na siya bilang isang tunay na Grandmaster ng isang panahon. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas sa alchemy daw ay hindi man lang mas mababa kaysa kay Sofia. Sa mahigit 3,400 laban at hindi pa siya nakakatikim ng talo. Sa pagkakataong ito, natalo siya sa 2 magkasunod na laban. Masyadong mabigat ang dagok na ito para sa kanya. Hey, nalampasan mo na si Lord Matthew, masyado ka pang maaga ng 10,000 taon. Ang mahigit 3,400 laban mo na sunod-sunod na panalo ay wala talagang kwenta. Wala ka lang talagang nakitang tunay na kalaban. Samantalang si Lord Matthew noon, halos hinamon niya ang mga henyong alchemist ng buong Divine Realm gamit lang ang lakas niya. Samantalang ikaw, gaano kalaking kaguluhan ang nagawa mo. Kaya, kailangan mong malaman kung paano humanga sa isang tao. Walang pakialam na sabi ni Sofia.
Para bang nawalan ng kaluluwa si Jovan, hindi niya talaga kayang tanggapin ang katotohanan ito. Kapag ang isang tao ay nahulog mula sa tuktok, ang ganitong uri ng napakalaking pagbaba ay napakadaling magpadurog sa kanya. Malinaw na ganoon ang kasalukuyang Jovan. Sa ilang taon na ito, pinuri na siya hanggang sa kalangitan ng buong Dark Cloud City, sinasabing malalampasan niya ang katanyagan ni Matthew. Pero ngayon, 2 beses siyang natalo ng sudsunod sa ilalim ng kamay ni Sofia at Rendon, na agad na sumire sa kanyang malakas na kumpiyansa. Nang makita ni Sofia ang hitsura ni Jovan, hindi na rin siya makapag-abala pang makipagtawaran dito. Sa totoo lang, ayaw niyang tanggapin ang isang lalaking tulad niya bilang isang disipulo. Kalimutan mo na yan, napakabait ng binibining ito at hindi makikialam sa insulto mo. Junior apprentice brother, tere na, sabi ni Sofia. Tumanggaw si Rendon at naglakad pababa ng entablado kasama si Sofia. Sandali lang. Hindi pa nakakalayo ang 2 tao nang marinig nila ang sigaw ni Jovan mula sa likuran. Lumingon sina Sofia at Rendon at magsasalita na sana, ngunit seryoso ang tingin ni Jovan nang sabihin niya, ako, si Jovan, ay isang lalaking tapat sa aking mga salita. Dahil natalo ako sa iyo, aaminin ko ang aking pagkatalo. Slam! Sampal! Agad na yumuko ng malakas si Jovan at sumigaw, Master! Slam! Sampal! Guru! Slam! Sampal! Guru! Yumuko si Jovan ng 3 beses at tinawag ang Panginoon ng 3 beses. Hindi naman ito basta-basta. Ang pagiging walang hiya niya ay lalong nagpagulat kay Sofia. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang impresyon niya kay Jovan. Malamang, ang lalaking ito ay isang ignorante na kabataan na ang kumpiyansa sa sarili ay lumaki ng sukdulan, walang kamalayan sa ika na, palaging may isang taong mas mahusay at isang langit na higit pa sa langit. Pero sa totoo lang, ang lakas ng alchemy daw ng lalaking ito ay medyo kahanga-hanga pa rin. Bagamat hindi kasing taibay ng kanilang dalawa ang kanyang pundasyon, mahirap din itong makuha sa mga kabataan. Kumaway si Sofia nang makita ang sitwasyon at sinabing, sige, dito na matatapos ang usaping ito. Pagkatalo lang sa 2 laban ng Pildores, walang problema. Alam ang kahihiyan at mas magsikap pagkatapos, ganoon dapat ang isang tunay na lalaki. Nagmukhang matandang guro si Sofia, at talagang inakala niyang siya ang kanyang guro, at sinimulang sermonan si Jovan. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Jovan ng may seryosong mukha, ako, si Jovan, ay tapat sa aking mga salita. Sa 2 laban na ito, buong puso akong kumbinsido sa aking pagkatalo. Mula ngayon, ako, si Jovan, ay magiging disipulo ni Miss Sofia. Nasa itaas ang guro, sana'y tanggapin mo ang pagyuko mula sa disipulong ito. Gaya ng sabi niya, nagyuko ulit siya, at ito ay itinuturing na seremonya ng pagkilala sa isang Panginoon. Dahil dito, si Sofia ang nagulat. Dali-dali niyang ikinumpas ang kanyang kamay at sinabing, hinding-hindi, wala akong kwalifikasyon para tumanggap ng mga disipulo. Hindi pa nga nakapagtapos ng apprenticeship ang dalagang ito. Pero mabilis na tumayo si Jovan at sinabing, may kasunduan na tayong 2 noon pa, paano mo naman magagawang sumuwi sa pangako mo? Napakaraming tao sa iisang propesyon ang nagpapatotoo ngayon, paano ako, si Jovan, ay magiging isang taong tumataba sa pagkain ng kanyang mga salita. Ano man ang mangyari, alagad mo na ako. Saan ka man pumunta, susunod ako. Nang marinig iyon, namutla ang mukha ni Sofia. Para ba talagang plaster na gawa sa balat ng aso ang lalaking ito, na nakadikit sa kanya? Hindi kalayuan, nang makita ni Chen Ao ang eksenang ito, hindi niya maiwasang matawa habang sinasabi, may mahusay na pagpapasya ang batang ito. Ang pagnanais niyang kilalanin si Miss Xiao bilang kanyang amo ay malamang na naghahangad pa rin ng Panginoon. Para makatakas mula sa anino ng pagkatalo ng napakabilis, isa rin siyang promising na talento. Nakangiting sabi ni Mateo, ang 2 laban na ito ay maaaring maging isang bagong simula para sa kanya. Kung talagang makukumpleto niya ang 5,000 laban na magkakasunod na panalo, ang landas sa hinaharap ay magiging mas mahirap pa. Kapag nakarating siya sa Alchemy Emperor Realm, malamang ay magiging pangkaraniwan lang din siya. Ang lakas ng mga powerhouse ng Alchemy Emperor, malamang ay masyado pa rin niyang iniisip noon. Tungkol sa mga sinabi ni Mateo, ganoon din ang naramdaman ni Chen Ao at ng iba pa.
Kayang durugin ni Mateo ang 5,000 laban sa mga Alchemy Emperor, hindi ibig sabihin na kayang durugin din ng iba ang 5,000 laban sa mga Alchemy Emperor. Ano man ang mangyari, ang mga Alchemy Emperor ang pinakamataas na antas ng pag-iral ng mga alchemist sa Divine Realm. Hindi minamaliit ang kanilang lakas. Kamahalan, ano ang gagawin sa bagay na ito? Paano kung ako na lang ang bubugbugin ang batang yan, kung sakaling magtagal pa siya? Tanong ni Chen Ao. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mo na siya. Gusto kong makita kung gaano siya kasansero. 10:33. Nang matanggap ang tingin ni Mateo, hindi rin pinansin ni na Sofia at Renden si Jovan. Sinundan nila agad si Mateo at naghanda ng umalis. Para talagang malagkit na candy si Jovan, sinusundan si Sofia sa bawat hakbang. Ang eksperto ng Divine King na palaging sumusunod kay Jovan ay sumunod kay Jovan. Qianwang, bumalik ka muna sa tuluyan at hintayin mo muna ako. Bago kita mahanap, huwag mo na akong hanapin pa, utos ni Jovan. Tumigas ang ekspresyon ni Qianwang, at nahihirapang sinabi, Young Master, ito. Maaari bang talagang gusto mong kilalanin ang batang babaeng iyon bilang iyong amo? Sa aking palagay, kahit na napakalakas ng lakas ng batang babaeng iyon, medyo mas malakas pa rin ito kumpara sa Young Master. Hindi pa rin siya sapat na kwalipikado para maging iyong amo. Umiling si Jovan at sinabing, hindi mo naiintindihan. Hindi naman kalakihan ang pagkakaiba namin ngayon. Pero kasabay ng paglipas ng panahon, lalong lalala ang pagkakaiba namin. Pagdating ng panahon na pareho na tayong nasa rurok ng Alchemy Emperor Realm, malamang hindi na makikita ng batang Panginoong ito ang kanyang likuran. Kakaiba ang tingin ni Qianwang sa kanyang batang Panginoon. Napakalinaw ng personalidad ni Jovan. Hindi niya kailanman sasabihin ang ganitong uri ng mga salitang nakakabawa sa kanyang prestihiyo. Mukhang ngayon, talagang kumbinsido siya sa kanyang pagkatalo. Pero Young Master, kung alam ng pinuno ng pamilya ang bagay na ito. Nag-aalangan na sabi ni Qianwang. Ikinumpas ni Jovan ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo sasabihin, hindi ko sasabihin, paano niya malalaman? Alam ni Qianwang ang ugali ng batang Panginoon. Dahil sa kawalan ng magawa, tanging siya lang ang makakaalis ng mag-isa. Hinati ng grupo ni Mateo ang karamihan at paalis na sana, ngunit hinaronggan sila ng isang grupo ng mga tao. Ang taong nasa harap ay mukhang nasa mahigit 30 taong gulang na may masiglang anyo. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mataas na ranggong Alchemy Emperor badge sa kanyang dibdib. Maraming emperador ng alchemy ang Divine Realm. Ngunit kakaunti lamang ang mga taong nakaabot sa mataas na ranggong emperador ng alchemy. Isang napakalaking bangin ang nasa pagitan ng unang ranggong Alchemy Emperor at ng mataas na ranggong Alchemy Emperor. Ang High Rank Alchemy Emperor, ang pinakamataas na ranggo sa mga Alchemist Realm na hinati ng Alchemist Association. Na nangangahulugang sa loob ng saklaw na kinilala ng Alchemist Association, ang mataas na ranggong Alchemy Emperor ang siyang tugatog ng mga alchemist. Siyempre, hindi naman sa walang pagkakaiba sa pagitan ng mga high-rank na Alchemy Emperor at mga high-rank na Alchemy Emperor. Sa mga alchemist, mayroong isang uri ng pagtawag sa isang napakaliit na grupo ng mga tao, iyon ay ang Peak Alchemy Emperor. Ang Peak Alchemy Emperor na ito ay medyo katulad ng Void Mystic Realm sa asensya ng Energy Cultivation Realms. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala ng lahat sa publiko bilang isang Peak Alchemy Emperor, saka lamang ito tunay na nakatayo sa tuktok ng mga alchemist ng Divine Realm. At tanging ang mga Peak Alchemy Emperor lamang ang tatawaging easy, nang may paggalang. Ang grupong ito ng mga tao ang tunay na gumagabay sa direksyon ng mundo ng alchemy ng Divine Realm. Siyempre, kahit na ganoon, ang mataas na ranggong Alchemy Emperor na ito sa harap ay isang napakabihirang pag-iral din. Hindi ko inakalang ang dati nating walang kapantay na henyo, si Matthew, ay napunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Sok, Initial Rank Alchemy Emperor, di ba? Ang Matthew na pumatay sa lahat ng direksyon sa Dark Cloud City noon ay bumalik na pala sa panimulang punto ngayon. Hahaha. Tumawa ng malakas ang taong iyon, dala ng kanyang tawa ang matinding kasiyahan. Nang makitang nakakaranas si Mateo ng isang kalamidad sa kasalukuyan, tila lubos siyang malaya.
Ngunit ang kanyang mga salita ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa karamihan. Matthew. Sinabi ni Lord Dionysus Liger na siya si Lord Matthew ngayon lang. Ito. Walang mali, di ba? Ano? Ang binata na iyon ay si Lord Matthew. Paano ito nangyari? Hindi ba't matagal nang namatay si Lord Matthew? Maaari kayang ang tinutukoy ni Lord Dionysus ay isa na namang Matthew. Baboy ka ba? Sa mundong ito, bukod kay Matthew, sino pa ang maglalakas loob na magpakilalang siya si Matthew? Lahat ay tumingin kay Mateo, nagulat sa hindi inaasahang balitang ito. Hindi namamatay si Matthew, ang balitang ito, ay talagang nakakagulat. Lalo na sa Dark Cloud City sa lugar na ito. Sa lungsod na ito, si Matthew ay isang maladyos na nilalang. Ang kanyang tagumpay sa Alchemy Emperor Proclamation ay isang talaang parang mito. Sa loob ng 100,000 taon, siya ang nag-iisang maalamat na figure. Ang mga alchemist na naglilibot sa Dark Cloud City, gaano man kalakas ang kanilang lakas, iisa lang ang kanilang layunin, Matthew. Noong panahong iyon, nang bumagsak ang Matthew, natigilan ang buong Dark Cloud City. Maraming mga alchemist ang agad na bumuo ng mga organisasyon upang magluksa para kay Matthew. Pero ngayon, nabuhay na naman si Matthew. Paanong hindi sila mabibigla sa balitang ito? Tumawa ng malakas si Dionysus, tama, ang binata na nagngangalang Mateo sa ngayon ay ang idolo mo, Matthew. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang asong gala. Nagbago ang ekspresyon ni Chenao at ng iba pa at gusto nilang gumawa ng paraan para harapin si Dionysus. Nang insulto talaga ang lalaking ito ng mga tao gamit ang mga salita. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at pinigilan sila sa pagkilos, at walang pakialam na sinabi niya, ang isang mabuting aso ay hindi nakaharang sa daan, maligaw kayo. Nako, hindi talaga matatalo ang kahangahangang momentum na ito. Nakakalungkot lang na kulang ang lakas mo. Hindi rin nagalit si Dionysus at napangisi na lang. Sumulyap si Mateo sa kanya at walang pakialam na sinabi, mukhang may mga taong nakalimutan ang tungkol sa pagkatalo hanggang sa maging hubad na USA noong araw na iyon. Natural na nakilala ni Mateo ang Dionysus na ito sa harap niya. Sa mga taong humamon sa kanya noon, ang Dionysus na ito ay isa rin sa mga taong may kalakasan na napakalakas. Masyado lang talagang malakas ang pusong praktikal ng lalaking ito at gustong tapakan ang reputasyon niya para umangat. Bukod sa mga bagay na may kaugnayan sa pill battles, nagdagdag pa sila ng isa pang sognay. Ang matatalo ay maghuhubad ng lahat ng kanilang damit at tatakbo ng 3 araw at gabi sa Dark Cloud City. Ang resulta ay natural na nadurog si Dionysus hanggang sa siya ay matalo ng bughaw at itim. Ang bagay na ito ay itinuring na paksa ng usapan 300 taon na ang nakalilipas at naging biro lamang sa loob ng napakatagal na panahon. Pagkalipas ng 300 taon, si Dionysus na ito ay naging pangalawang Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City sa pamamagitan lamang ng isang pag-iling ng kanyang katawan. Dahil sa labanan sa Puting Tigre, ang balita ng pagbabalik ni Matthew ay hindi na isang lihim sa mga matataas na opisyal ng Divine Realm. Dahil sa kalagayan ni Dionysus, hindi rin naman inaasahan ang malaman ang tungkol kay Mateo. Nang marinig ni Mateo ang pagbanggit sa pangyayaring ito, agad na umitim ang mukha ni Dionysus na parang ilalim ng palayok. Mahigit 300 taon na ang lumipas, matagal nang nagpapalit-palit ang mga alchemist ng Dark Cloud City. Ngunit mayroon pa ring ilan na nakakaalam tungkol sa bagay na ito noon. Humph! May asong gala pa pala talagang naglakas loob na maging mayabang. Sa pagpapakita sa publiko sa Dark Cloud City, hindi ka ba natatakot na si Carson ay pupunta para patayin ka? Malamig na singgal ni Dionysus. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Mas mabuting mag-alala ka tungkol sa damit na suot mo. Hindi napigilan ni Dionysus ang sarili na mainas dahil dito. Patuloy lang na ginagamit ni Mateo ang bagay na ito para mainas siya. Wala na siyang magawa. Kasing suklam ka pa rin ng dati. Gayunpaman. Simula nang bumalik ang ating minamahal na Panginoong Matthew, interesado ka bang maglaro muli? Magalang kang tinatawag na Matthew. Kahit na ikaw ay nasa unang ranggo pa lamang na Alchemy Emperor sa ngayon, malamang ay hindi rin mababawasan ang iyong lakas, hindi ba? Tingnan mo, itinuturing ka ng hindi mabilang na mga alchemist na ito sa Dark Cloud City bilang kanilang idolo.
Hindi kaya't wala kang balak na palawakin ang kanilang mga pananaw. Biglang nagpalit ng mukha si Dionysus at nanunuyang sinabi. Mahigit 300 taon na ang lumipas. Hindi na maaaring banggitin ang lakas ni Dionysus ng sabay-sabay noon, samantalang si Mateo ay mayroon lamang lakas ng Alchemy Emperor na nasa unang ranggo sa kasalukuyan. Pastahan niya na hindi maglalakas loob si Mateo na makipagkompetensya sa kanya. Nang malaman niyang nagpapakita si Mateo sa Dark Cloud City, ang una niyang reaksyon ay ang lumapit at ipahiya ito ng walang awang. Hindi hinamak ng mga nakapalibot na manunood ang mungkahi ni Dionysus. Sa kabaligtaran, bawat isa sa kanila ay nagpakita ng pananabik. Kung iba pa iyon, tiyak na mararamdaman nila na inaapi ni Dionysus ang mahihina bilang malalakas. Ngunit iba si Mateo. Si Mateo ang Diyos sa kanilang mga puso at hindi matatalo. Kahit na si Dionysus ay isang mataas na ranggong Alchemy Emperor, imposible ring matalo sa kanya si Lord Matthew. 1034. Maliban na lang, ganito ang pananaw nila noon. Kapag narating na ang hangganan ni Dionysus, malalaman kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng unang ranggong Alchemy Emperor at ng mataas na ranggong Alchemy Emperor. Gumugol siya ng 300 taon bago lumipat mula sa paunang ranggong Alchemy Emperor patungo sa mataas na ranggong Alchemy Emperor. Samantala, sa kasalukuyan, si Matthew ay kakapasok pa lamang sa Alchemy Emperor realm. Nakatumbas ng pagsasabi na si Mateo ay nagmamarcha agad sa loob ng 300 taon. Mahirap na nagsanay si Dionysus sa loob ng 300 taon. Kung hindi man niya matalo si Matthew na nagmamarcha agad, dapat ay humanap na siya ng isang piraso ng tokwa para magpakamatay. Ang pagsasabi niya ng mga salitang ito ay walang dod ang gustong purihin si Mateo hanggang sa langit, at pagkatapos ay sa harap ng lahat para pumatay ng isang Diyos. Hanggat matatalo niya si Matthew, makakakuha siya ng napakaraming katanyagan at katayuan. Siyempre, wala pa ring limitasyon ang mga mapagkukunan. Nasa mataas na bahagi ng tuktok si Matthew. Diyos ko na lang kung ilang beses na mas mataas ang kanyang katayuan kumpara noong kakapasok pa lang niya sa Alchemy Emperor realm noon. Ang pagpatay sa lahat ng direksyon sa Dark Cloud City ay maliliit na alitan lamang. Ngunit pagkalipas ng 300 taon, si Matthew ay isang tunay na tugatog na figure. Kung ipapabagsak si Matthew sa oras na ito, mas malaki ang implikasyon nito kumpara noon. Bagamat medyo nanalo sa pamamagitan ng kakaibang paraan, sino ang nag-utos kay Matthew na maglakas loob na lumitaw sa Dark Cloud City nang may pagmamalaki? Ngumiti nang ngumiti si Mateo hanggang sa medyo nakaramdam ng pag-aalala si Dionysus. Para kay Dionysus, si Matthew ay isang bangungot na hindi niya kailanman mabubure habang buhay. Pagkatapos ng labanan noon, si Matthew ay nagkaroon ng mabilis na pag-angat at direktang umakyat sa isang mataas na posisyon, at gumamit lamang ng napakaikling oras upang umakyat sa tuktok ng mundo ng alchemy ng Divine Realm. Bagamat hindi pa siya tuluyang nawawala sa karamihan, napakaraming taon na ang lumipas, hindi pa rin niya kayang marating ang hangganan ng pinakamataas na Alchemy Emperor. Napakahirap ng hakbang na ito. 300 taon na ang nakalipas. Ikaw, itong lalaking ito, ay talagang putik na hindi kayang magtayo ng pader. Sigurado ka bang gusto mo akong labanan gamit ang gamot? Nakatayo si Mateo habang nakatalikod ang mga kamay habang sinasabi ito ng may bahagyang ngiti. Nang makita ang kalmado at kalmadong anyo ni Mateo, hindi napigilan ni Dionysus ang pagtibok ng puso. Ang katanyagan ni Mateo ay talagang labis na nakakapangilabot. Bukod pa rito, ang kanyang kahangahangang reputasyon ay nakuha mula sa sunod-sunod na laban ng pagdurog sa iba. Maliban na lang, nang maisip niya ang kasalukuyang kaharian ni Mateo, muling naging panatag ang loob ni Dionysus. Talagang nagkukunwaring misteryoso ang lalaking ito. Tingnan mo ang sinasabi mo, para makuha ang patnubay ni Panginoong Matthew, ang suo na ito ay pinararangalan sa lahat ng posibleng paraan. Nakangiting sabi ni Dionysus. Tumanggaw si Mateo at sinabing, sige, kung gayon, ayon sa gusto mo. Sa totoo lang, pagdating ko sa Dark Cloud City, medyo naaalala ko pa rin ang pakiramdam noon. Nang marinig ang pag-uusap ni na Mateo at Dionysus, hinangad ni Jovan na makahanap ng isang piraso ng bato para magpakamatay. Pumorma talaga siya sa harap ni Lord Matthew.
Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na maglakas loob na magpakita sa harap ni Lord Matthew? Lumaki ang kumpiyansa ni Jovan sa isang punto at naisip niya na kaya niya talagang malampasan si Matthew. Pero hindi niya kayang talunin ang mga disipulo ni Panginoong Matthew. Guru, siya. Siya talaga si Lord Matthew. Hinailan ni Jovan si Sofia at kinapal ang balat para magtanong. Inihagis siya ni Sofia at nakangiting sinabi, kung hindi, ano sa tingin mo? Sampal. Sampal. Mabagsik na sinampal ni Jovan ang sarili niya ng dalawang mahigpit at sinabing, hilingin mo na magkaroon ka ng mga mata ngunit hindi ka nakakakita. Hilingin mo na maging mapagmataas. Guru, dapat mo akong tanggapin bilang isang disipulo. Ako, si Jovan, ay dapat kang kilalanin bilang aking Panginoon. Hindi makakatawag ang binibining ito. Hindi pa nga ako nakakapagtapos ng apprenticeship. Sabi ni Sofia. Hahaha. Alam kong hindi ganoon kadaling mamamatay si Lord Matthew. Ang pagpanaw ni Lord Matthew ay isang malaking kawalan sa mundo ng alchemy ng Divine Realm. Noon, matagal ko pa nga itong ikinalulungkot. Hindi ko inakalang naaga niya pala ang kapangyarihan at nabuhay muli. Si Lord Matthew ang panghabang buhay kong layunin. Noon, nang marinig ko ang balita ng kanyang pagpanaw, halos maduraj ang puso ko. Hindi ko maisip na hindi talaga siya namatay. Medyo maraming alchemist, lalo na ang mga batang alchemist, ang parang tinurukan ng mga stimulant. Nang malaman nilang si Mateo ay si Matthew, talagang labis silang nabalisa. Sa mundo ng alchemy, si Mateo ay isang tunay na mala-paradigm na figure. Iba siya sa mga veterano na nasa pinakamataas na antas ng Alchemy Emperor. Noong siya ay umabot sa pinakamataas na antas ng Alchemy Emperor, siya ay napakabata pa. Bukod pa rito, dahil bata at padalos-dalos siya noon, na pumatay sa lahat ng direksyon sa Dark Cloud City at naging numero unong tao sa loob ng 100,000 taon, ito ang dahilan kung bakit siya naging idolo ng napakaraming henyong alchemist. Ang kaguluhang ito ng pagkawala at muling pagbangon ng kanilang idolo ay ang hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Nang makita ang iba't ibang emosyon na nag-uumapo sa lahat ng dako, labis na namangha sina Chen Ao at ang mga kasama. Silang lahat ay mga figure na ng mas lumang henerasyon. Ang mga bagay na kanilang naranasan ay napakarami. Ngunit ngayon lang nila nakita na ang impluwensya ng isang tao sa banal na kaharian ay magiging ganito kalaki. Kahit si Chen Ao, ang matandang halimaw na ito na nabuhay ng 40,000 taon, pakiramdam niya ay lumawak na rin ang kanyang mga abot tanaw ngayon. Kung tungkol naman kay Dionysus, malamig niyang ngumisi sa kanyang puso. Kapag tinapakan ko ang idolo ninyo, gusto ko talagang makita kung anong klaseng ekspresyon ang meron kayong lahat. Ang kasalukuyang Mateo ay hindi na ang Matthew noon. Sa isip-isip niya, muling ibinuka ni Dionysus ang kanyang bibig at sinabing, Panginoong Matthew, bakit hindi mo na lang ulit laruin ang maliit na laro noon? Natigilan si Mateo at agad na hindi napigil ang matawa nang sabihin niya, pambihira ang kasalukuyan mong pagkatao. Hindi maganda ang paggawa muli ng ganitong uri ng kaiyahiyang bagay, di ba? Huho, nagsasaya lang ako. Sabi ni Dionysus na parang planado na niyang lahat. Sige, dahil handa kang mawalan ng bait, nasa iyo rin yan. Pero, kung tayong dalawa ang maglalaban sa alchemy, sino ang hahatol? Pinigilan ni Mateo ang sarili na magkomento. Natigilan si Dionysus. Hindi niya naisip ang tungkol dito. Dahil sa kanilang dalawang pagkakakilanlan, ang isang karaniwang tao ay hindi talaga maaaring maging isang hukom. Iniisip ko kung ang matandang ito ay may kwalifikasyon para maging hukom. Sa sandaling iyon, isang paos at matandang boses ang biglang narinig mula sa karamihan. Nagtinginan ng lahat upang hanapin ang nagmamay-ari ng boses. Nakita nila ang isang matandang lalaki na ang buhok at balbas ay pawang puti ang lumitaw sa karamihan, na may anyo na parang isang sambong. Naging seryoso ang tingin ni Dionysus ng gulat na sinabi niya, si Lord Octavian Han pala iyon. O syempre, mayroon kang ganitong kwalifikasyon. Si Octavian Han ay isang naglalakbay na alkaimiko na walang anumang sekta. Ngunit siya, ang taong ito, ay kilala sa pagiging walang kinikilingan. Ang kanyang prestihiyo sa mundo ng alkemiya ay napakataas. Natural lang na siya ang pinakaangkop na maging hurado.
Pero nang makita ni Mateo si Octavian, hindi niya napigil ang matawa habang sinasabi, ikaw, itong matandang nasa kalagitnaan na ng mundo, ay pumunta rin para makisaya. Dahan daw ang umakyat sa entablado si Octavian at nakangiting sinabi, ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden, ganitong uri ng engranding panahon, sinong alchemist ang hindi matitinag? Hindi lang talaga inakala ng matandang ito na bumalik ka. Nakangiting sabi ni Mateo, bumalik na ako, may mga bagay na kailangang tapusin. Sa ganitong maliit na away, hindi ko inakalang handa ka ring sumali. Hindi ka rin ba natatakot na hamakin ang iyong katayuan? Natawa si Octavian nang marinig iyon at sinabing, tingnan mo ang ekspresyon ng lahat ng nasa ibaba ng entablado, sa tingin mo ba ay maliit na away lang ito? Isa pa, dahil matagal nang hindi nagkikita, ang matandang ito ay nagtataka rin kung talagang bumaba ang alchemy daw cultivation mo o hindi. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, sige. Pag-iisipan ko, ikaw lang din ang pinakaangkop. Simulan mo na. Nag-usap ng maayos sina Octavian at Mateo ngunit isinabot nila ang pangalawang Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City upang matuyo sa isang tabi. Ito ang nagpalungkot kay Dionysus ng husto. Pero alam din niya na dahil sa masayang pakikipag-usap ni Octavian kay Mateo, tungkol sa ganitong uri ng paghatol, tiyak na hindi siya papanig sa isang panig. 10:35. Sa huli, ang formula ng tableta na pinili ni Octavian para sa dalawang tao ay ang Purple Clarity Jade Heaven Pill. Ang Purple Clarity Jade Heaven Pill ay isang high-grade tier siyam na medicinal pill. Ang antas ng kahirapan ay nasa katamtaman lamang. Para sa mga high-rank na Alchemy Emperor, hindi rin ito ganoon kadaling mapino. Siyempre, dahil sa lakas ni Dionysus, ang pagpino nito ay hindi dapat maging malaking problema. Issue lang ito ng grado. Dahil dito, nagpakita ng kawalang bahala si Mateo. Malamig nang umisi si Dionysus sa kanyang puso, mapagmataas. Tingnan ko kung hanggang kailan ka makakapagpanggap ng ganyan. Simulan na natin. Malamig na sabi ni Octavian. Nakapag-ipon na ng sapat na lakas si Dionysus. Sa ilalim ng utos ni Octavian, nang inig ang kanyang palad at direktang nabasag ang mga gamot na nasa mesa. Pagbasag ng gamot at pagpapakapal ng embryo. Sa sandaling kumilos si Dionysus, namangha ang lahat sa kanyang pamamaraan. Si Dionysus ay itinuturing ding isang halimbawa ng mas masigasig na pagsisikap matapos makaranas ng kahihiyan. Matapos matalo ni Mateo, hindi siya nalungkot. Sa halip, nagsanay siya ng buong lakas. Sa loob ng maikling 300 taon, naabot niya ang hangganan ng mataas na ranggong Alchemy Emperor. Sa loob ng 300 taon mula sa pagiging nasa unang ranggong Alchemy Emperor hanggang sa pagiging mataas na ranggong Alchemy Emperor, isa itong kahangahangang tagumpay. Hindi lahat ay kayang maging kasing kakaiba ni Mateo para magawa ang ganito kalawak sa loob lamang ng ilang dosenang taon. Sa totoo lang, nang umalis si Mateo sa Dark Cloud City, isa na siyang middle rank na Alchemy Emperor. Sa loob ng ilang taon na iyon, napakatindi ng tindi ng pill battle ni Mateo. Pero natuto rin siya mula sa mga kalakasan ng iba at isa rin itong malaking tulong sa kanyang alchemy Dao strength. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit natatabunan ang mga nagawa ni Dionysus kapag naharap kay Mateo. Noong si Dionysus ay middle rank Alchemy Emperor pa lamang, kapantay na ni Mateo ang mga pinakamakapangyarihan sa Divine Realm. Bilang pangalawang Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City, si Dionysus ay karaniwang hindi rin madaling kikilos. Ang paglipat niya rito yun ay nagpakita ng kanyang malalim na kakayahan. Maliban na lang, may ginawa si Mateo na lalong ikinagulat ng mga tao. Lumabas siya agad sa hanay at nagsimulang makipag-usap kay Octavian. Natigilan si Octavian at agad na natawa nang hindi niya mapigil ang sabihin, ikaw na batang to, masyado mo ring minamaliit si Dionysus, di ba? Kahit ano paman, siya na rin ang pangalawang Panginoon ng lungsod ng Dark Cloud City ngayon. Hindi matatawaran ang lakas niya. Tumingin si Mateo kay Dionysus at bahagyang ngumiti, hayaan mo muna siya. Kung hindi, sasabihin niyang binyo-bully ko siya mamaya. Si Dionysus ay talagang abala sa pagdurog ng mga gamot at pagpapatigas ng embryo. Ngunit nasulyapan niya ang kilos ni Mateo, at muntik na siyang samuka ng isang subo ng lumang dugo.
Mabuti na lang at ang lakas niya ay higit pa sa iba at nakontrol niya ang mga gamot na iyon. Ang Songgit na to, talagang sinasadya niya akong galitin. Huwag mo na siyang pansinin, basta't pinino ko ang medicinal pill, siguradong matatalo ang lalaking to. Mura ni Dionysus sa loob-loob niya. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya ginagalit ni Mateo. Para kay Mateo, kapag nakapasok na ang mga alchemist sa pill refining state, ay lalaan nila ang kanilang puso at kaluluwa dito. Paano pa nila naiisip na magmalasakit sa iba? Pero napansin lang siya ni Dionysus. Una sa lahat, sa focus, natalo si Dionysus kay Mateo ng higit sa isang antas. Pakiramdam lang ni Mateo ay walang problemang pag-usapan sa kanya ang ganitong uri ng labanan gamit ang Pildores. Hindi naging mahirap para sa kanya ang pagpino ng mga high-grade tier siyam na medicinal pills. Sa huling pagpipino ng 9 Truth Pill, hinahabol lang ni Mateo ang pinakamalakas na epekto ng medisina, kaya naman ilalabas niya ang buong lakas niya. Gayunpaman, sa sandaling kumilos si Dionysus ngayon pa lang, nawala na siya ng gana sa labanan gamit ang gamot. Masyadong mahina. Magkaiba ang dalawang gamot na pangdurog at ang nagpapatong-patong na medicinal embryo ni Mateo, at ang gamot na pangdurog at ang nagpapatong-patong na medicinal embryo ni Dionysus. Kapag kumilos na ang mga eksperto, agad na magiging malinaw kung sino ang tunay at peke. Ang mga gamot na ginagamit ni Dionysus para durugin ang embryo ay hindi lubos na kayang ilabas ang mga epekto ng mga gamot na espiritu. Kulang pa rin ang kanyang kakayahan. Umiling si Octavian at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabing, kung ganoon, wala na ba siyang pag-asa? Ngumiti si Mateo at sinabing, wala kahit isang piraso. Bahagyang bamantong hininga si Octavian at sinabing, mukhang sa loob ng 20 taon na ito, hindi lang hindi nabawasan ang lakas ng iyong alchemy daw, kundi lumago pa ito sa bawat araw na lumilipas. Sabi ni Mateo, hindi ba't pareho ka rin? Umiling si Octavian at sinabing, iba yan. Sa buhay na ito, malamang na halos lahat ng pagsisikap mo ay ibinuhos mo sa martial path, di ba? Pero nang marinig ang balita ng iyong pagpanaw noon, matagal pa ring natulala ang matandang ito. Nakangiting sabi ni Mateo, Kuya, ikaw pa rin ang nag-aalala sa akin. Malamang tuwang-tuwa ang ilang matatanda hanggang sa nagulat sila nang marinig nila ang balita ng aking pagpanaw, di ba? Kasama na ang lalaking iyon doon. Nakangiting sabi ni Octavian, wala ring conflict of interest sa iyo ang matandang ito. Natural lang na hindi ko aasahan ang pagkamatay mo. Kung talagang mahahanap mo ang landas ng deity realm, baka kami pa nga, ang mga matandang ito, ay makatanggap ng walang katapusang benepisyo. Umiling si Mateo at sinabing, paano naging ganoon kadali ang landas patungo sa kaharian ng mga Diyos? Sa loob ng 100,000 taon, ilang kahangahangang mahuhusay na tao ang hindi makakagawa nito, lalo na ako. Natatawang saway ni Octavian, ikaw na punk, ang tanga-tanga mo sa mga sinasabi mo. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao, at pareho silang nagsimulang tumawa. Ang dalawang taong ito ay nagkaroon ng masiglang pag-uusap at ginulo ang mga tao sa ibaba ng entablado. Totoo ngang idolo nila si Lord Matthew. Pero ang paghamak kay Lord Dionysus ng ganito ay labis din na pagmamaliit sa mga tao, hindi ba? Tutal, si Lord Matthew ay isa lamang sa mga nasa initial rank na Alchemy Emperor sa kasalukuyan. Maaari kayang ang pag-agaw at muling pagkabuhay ni Lord Matthew ay nakaranas din ng impluwensya ng kanyang personalidad. Walang mag-aakalang aabot pala ng isang buong araw ang ganitong pag-uusap. Sina Octavian at Mateo, ang dalawang taong iyon ay masayang nag-uusap. Paminsan-minsan, tumatawa sila ng malakas. Minsan, kumukunot ang kanilang mga kilay ng may kawalang pag-asa, na parang nakalimutan na nila ang labanan sa pag-inom ng gamot. Ang pagpino ng mga high-grade tier siyam na medicinal pills, ay nangangailangan ng kahit man lang 3 araw para mabuo ang tableta. Pero sinayang lang ni Mateo ang isang araw na ganoon lang. Paano pa siya makakalaban? Hanggang sa ikalawang araw ng tanghali, dahan-daang bumangon si Mateo at sinabing, Kuya, mamaya na tayo mag-usap. Ipapaimpake ko muna ang lalaking ito. Tumanggaw si Octavian at nakangiting sinabi, kailangan mong magbigay ng pansin. Sa pag-aaksaya na ito, oras na ng 1.5 araw.
Nakangiting sabi ni Mateo, relax ka lang, siguradong lalabas ka sa harap ng lalaking ito. Pagkatapos magsalita, direktang pumasok si Mateo sa hanay ng mga tauhan. Pero naging seryoso ang ekspresyon ni Octavian. Mabagal ng 1.5 araw, at makakalabas pa rin ba siya bago si Dionysus? Sa puntong ito, kahit siya mismo ay hindi rin niya magawa. Kayang sa loob ng 20 taon na ito, ang pag-angat ng lakas ni Mateo sa alchemy daw ay talagang napakalaki na. Lumapit si Mateo sa mesa, at ang puwersa ng kanyang mga palad ay nanginig din, direktang binasag ang mga tier siyam na spirit medicines hanggang maging alikabok. Katulad ng pagdurog ng mga gamot at pag-iipon ng embryo, ang galaw ni Mateo ay mas maganda kumpara sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, medyo naging seryoso ang ekspresyon ni Octavian. Sa isang sulyap, malinaw na ang pag-abot sa kanyang antas, kung sino ang mas mahusay o mas mahina. Sa isang galaw pa lang, ang lakas ni Mateo ay higit pa sa sapat para linlangin si Dionysus mula sa mahigit 10 kalye sa likuran. Parang mas naging mahusay ang pagkontrol ng batang ito sa enerhiya ng asensya. Talagang kakaiba. Bulong ni Octavian sa sarili. Tapos na ang pagpipino ng medicinal embryo, pagpupumilit ni Mateo gamit ang isang kamay, at sinimulang painitin ng cleansing sandal sacred flame ang medicinal cauldron. Ang kanyang pamamaraan ay halos kapareho ng kay Sofia at Rendon dati, parang pagsisindi ng apoy para magluto. Ngunit nang sandaling kumilos siya, ibang-iba ang dating nito sa 2 disipulo. Talagang nakakakita ng mga multo. Malinaw na nagsisindi ng apoy para magluto, paanong ang tahimik na alay ni Lord Matthew ay nakakapagpasaya sa mga tao ng ganito. Si Lord Matthew ay si Lord Matthew. Bago siya muling nagkatawang tao, ilang taon na ba ang nakalipas mula nang makita natin siyang kumilos? Ito ang estilo ng isang peak alchemy emperor. Pero mabagal na siya ng 1.5 araw. Maaabutan kaya niya ang bilis ng pag-unlad ni Lord Dionysus? 1036. Ang pagkamangha ni Octavian ay ibang-iba sa lahat. Tier siyam na cleansing sandal sacred flame. Isa talaga itong tier siyam na cleansing sandal sacred flame. Ang paggamit ng essence fire na ito para pinuhin ang mga medicinal pills ay talagang naging matagumpay sa bawat pagsisikap. Kahit na si Mateo ay nasa initial rank alchemy emperor strength pa lamang sa ngayon, hindi ko alam kung bakit pakiramdam ni Octavian ay hindi niya makita ang mga bagay-bagay. Mukhang hindi na ang Mateo na ito ang dating Mateo. Bumantong hininga si Octavian at sinabi. Sa proseso ng pagkamangha ng lahat, mabilis na pinainit ni Mateo ang koaling panggamot sa isang kumikinang at malinaw na anyo. Ang kinang at linaw niya ay sadyang mas malakas kumpara sa kinang at transparency ni na Sofia at Rendon. Ang buong kalderong panggamot ay halos nasa malinaw na estado. Alam ng lahat na sa sandaling tumigil ang apoy ng asensya ni Mateo, tiyak na masasayang ang koaling panggamot na ito. Ang pamamaraang ito ay labis na paggamit ng puwersa ng buhay ng medicinal cauldron upang pasiglahin ang mas malakas na epekto ng pagpipino ng tableta. 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art. Legendary Realm. Sigaw ng isang tao. Sa sandaling nagsimula ang pill refinement, may sumigaw sa gulat. Walang pag-aalinlangan si Mateo at direktang pumasok sa Legendary Realm. Bukod pa rito, ito ang napakataas na ranggong 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art. Malamang isang nilalang na tulad ni Lord Matthew lamang ang maaaring makapasok sa Legendary Realm kung kailan niya gusto, tama ba? Tunay ngang karapat-dapat na maging Panginoong Matthew. Ang ganitong uri ng pagpipino ay talagang nagpapaginhawa sa espiritu ng mga tao. Ang ginamit ni Dionysus ay ang 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art din. Ngunit ito ang kaharian ng malaking tagumpay. Hindi man lang nito naabot ang dakilang bilog ng pagiging perpekto. Sa kabaligtaran, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tao ay masyadong halata. Pero kumunat ang noo ni Octavian at Bumulong, dapat matagal nang naunawaan ng punk na ito ang 9 Stars Imperial Heaven Art. Sa totoo lang, 8 Diagrams Wandering Dragon Secret Art lang ang ginamit niya. Saan nanggaling ang kumpiyansa niya? Sa bawat galaw at kilos ni Mateo, labis na naguluhan si Octavian.
Parang pagtalon sa mga kaharian ang labanan sa simula pa lang, ang ginamit lang talaga ni Mateo ay ang 8 diagrams Wandering Dragon Secret Art at gusto niyang pinuhin ang isang high-grade tier sham na medicinal pill. Malamang hindi ito madali, di ba? Hindi ipinagmalaki ni Dionysus ang mataas na ranggong alchemy emperor na ito. Sa isang konserbatibong pagtatantya, kaya rin ni Dionysus na pinuhin ang isang mataas na gradong Purple Clarity Jade Heaven Pill. Para manalo si Mateo, kailangan din na maging mahusay ang kalidad nito. Pero magagawa kaya ito? Kahit na ito ay ang 8 diagrams Wandering Dragon Secret Art lamang, bawat isa sa mga selyo ni Mateo ay palihim na isinama ang Heavenly Daw, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng misteryo at mahirap unawain. Ang parehong galaw, kapag ginamit ng iba't ibang tao, ang mga epekto ay ibang-iba. Sa swerte naman, ang ginamit ni Dionysus at Mateo ay ang 8 diagrams Wandering Dragon Secret Art. Sa sandaling makita ito ng mga taong may matatalas na mata, agad nilang nakikilala ang antas ng kanilang kahusayan. Ang pag-unawa ng dalawang tao sa mga kasanayan sa alchemy ay talagang hindi magkapareho. Sa pamamagitan ng transparent na koaling panggamot, nakita ng mga tao na sa koaling panggamot ni Mateo, ang unti-unting nabubuong pildong panggamot na iyon ay tila tumatalon sa tuwa sa ilalim ng nakabalot na apoy ng asensya, na parang sumasayaw. Hindi nagtagal, ang mga taong nakapalibot ay tuluyang nadala ni Mateo sa proseso ng pagpipino ng tableta upang mapasaya ang mga mata at isipan. Halos tumalo ng puso ni Jovan nang makita niya ang pagpipino ni Mateo sa gitna ng karamihan. Napakagaling. Tunay na pagpipino ito ng gamot. Isa itong tunay na eksperto. Ako. Habang nagsasalita hanggang sa likuran, halos walang katuturan na ang sinasabi ni Jovan. Tiningnan siya ni Sofia na parang isang hanggal at walang imak na sinabi, hindi ba't sinabi mong gusto mong malampasan si Lord Matthew? Saan napunta ang kumpiyansa mo? Sabi ni Jovan, walang pigil lang yan noong kabataan ko pa. Ngayon, nakapagsimula na ako ng bagong landas at nanunumpa na susunod sa mga yapot ni Lord Matthew. Simula ngayon, siya ang idolo ko, ang panghabang buhay kong layunin. Walang masabi si Sofia. Napakalaki rin ang pagbabagong anyo ng lalaking ito, di ba? Kahapon, bata pa siya at walang kwenta. Ngayon, nagbukas na siya ng bagong landas. Gayunpaman, medyo napansin din ito ni Sofia. Talagang nahuhumaling si Jovan sa alchemy ni Daw. Tanging ang pagkahumaling sa alchemy na si Daw ang makapagpapabago sa isang mayabang na binata tungo rito. Nako, hindi ba't ganoon din si Junior Apprentice Brother Renden? Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Lahat ay nalubog sa pagpipino ng pil ni Mateo, hindi makawala sa kanilang mga sarili. Biglang sumigaw si Mateo ng mahina, Purple Clarity Jade Heaven Pill, palabnawin mo. Sa sandaling bawiin ang Essence Fire, nabuo na ang medicinal pill. Bulong. Kasunod ng pag-alis ng Essence Fire ni Mateo, ang medicinal cauldron ay agad na naging isang tumpok ng itim na uling, at nagkapira-piraso. Mahinahong sinenyasan ni Mateo, ang gamot na gamot ay lumipad papasok sa lalagyan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Octavian, at namangha niyang sinabi, ito. Tapos na ba? Walang gana siyang pumasok sa hanay upang isagawa ang inspection ng medicinal pill. Nang makita niya ang medicinal pill, hindi niya maiwasang tumingin kay Mateo ng may pagkamangha. T-Transcendent Grade. Ginamit mo talaga ang 8 diagrams Wandering Dragon Secret Art para pinuhin ang isang Transcendent Grade Purple Clarity Jade Heaven Pill. Hindi makapaniwalang sabi ni Octavian. Nakangiting sabi ni Mateo, isang Purple Clarity Jade Heaven Pill lang. Hindi rin naman ito kakaibang medicinal pill, paano naging ganoon kahirap pinuhin? Ang mga tabletang panggamot na ginagamit upang makipagkompetensya sa alchemy ay hindi pawang mga tunay na espesyal na tabletang panggamot. Para sa isang makapangyarihang tulad ni Mateo, ang pagpipino ay kasing dali lang ng pag-alis ng alikabok. Siyempre, tumutukoy iyon sa pagtutugma ng kanyang lakas. Ngunit ang kasalukuyang Mateo ay isa lamang initial rank na alchemy emperor. Medyo eksaherada ang pagsasabi ng mga salitang ito. Hindi nakapagsalita si Octavian habang sinasabi niya, nabalitaan ko rin ang tungkol sa iyo. Sinasabing nalampasan na ng iyong soul force ang mga limitasyon ng cultivation realm. Sa totoo lang, kalahati ka na ng isang middle rank na alchemy emperor ngayon.
Gayunpaman, medyo nakakagulat din ang iyong kahusayan. Nakangiting sabi ni Mateo, muling pagkakatawang tao para sa isa pang buhay, pinag-isipan ang ilang mga bagay na hindi ko maintindihan noon. Itinuturing itong pagkakaroon ng ilang mga aksidenteng natamo. Ang Purple Clarity Jade Heaven Pill na ito ay talagang hindi itinuturing na isang malaking bagay para sa akin. Napangiti ng mapait si Octavian nang marinig iyon at sinabing, ikaw na batang lalaki, kakaiba ka talaga. Ang pagsasabi na mayroon kang pinakamalaking pag-asa na makalusot sa Alchemy God Realm ay hindi basta-basta sinasabi. Sa totoo lang, hindi sinabi ni Mateo ang totoo. Ang dahilan kung bakit niya nakamit ang ganitong epekto ay dahil pa rin sa pagpipino ng Nine Truth Pill noong nakaraang pagkakataon. Pagkatapos ng panahong iyon, mas lumalim pa ang kanyang pag-unawa sa alchemy na daw. Kahit na sinasadya niyang itago ang mga batas ng Divine Tao, ang pagpino ng isang medicinal pill tulad ng Purple Clarity Jade Heaven Pill ay napakadali pa rin. Masasabing lubos na pinalawak ng pagpipino noong nakaraang pagkakataon ang kanyang mga abot-tanaw, na nagbigay daan sa kanya upang makatayo sa mas mataas na antas upang tingnan ang problema. Kung babalik tayo sa pagpino ng Tearsham na medicinal pills ngayon, ibang-iba ang pakiramdam na iyon. Tinapik ni Mateo ang mga balikat ni Octavian at nakangiting sinabi, salamat sa iyong magagandang salita. Ang mga bagay dito ay kailangang magdulot ng problema sa nakatatandang kapatid. Kailangan pa ring ayusin ng lalaking ito, Diyos na ang bahala kung gaano katagal. Hindi ako sasama. Pagkatapos mag-usap, isinama ni Mateo si Sofia at ang iba pa at agad na umalis. Nang makita ni Jovan ang sitwasyon, sumunod din siya sa likuran. Pagkaalis ni Mateo, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtakbuhan kasabay ng isang malakas na kalabog, lahat ay humahabol kay Mateo. Hindi rin nila alam kung ano ang gusto nilang gawin, sumunod na lang kay Mateo. Marahil ay gusto lang nilang makita kung ano ang kalagayan ng dating Apex expert na ito sa kasalukuyan. Hindi napigilan ni Octavian ang mapangiti ng mapait at tinignan si Mateo habang papalayo. Pagkatapos ng kalahating araw, wala nang tao sa ilalim ng entablado. Purple Clarity Jade Heaven Pill, paikliin. Matinding sigaw ni Dionysus at sa wakas ay nabuo na ang medicinal pill. Hahaha. Ang galing naman ng performance mo ngayon. Kahit hindi ka umabot sa superior grade, hindi naman siguro malayong mangyari yon. Sabi ni Dionysus sabay tawa ng malakas. Bigla niyang natuklasan na may mali, at hindi niya maiwasang tumingin sa ibaba ng entablado, at agad na natigilan, nasaan ang mga tao. Binigyan siya ni Octavian ng nakakaawang tingin at lumapit para tapikin ang mga balikat nito habang bumubuntong hininga, nakaalis na ang mga tao. 10:37. Guro, nakaluhod pa rin sa labas ang baliw na yan, pinipilit akong kilalanin bilang amo niya. Tinuruan ko na siya ng isang masamang aral ngayon lang pero ayaw pa rin niyang umalis. Ginulo na ni Jovan ang malagkit na candy na ito hanggang sa nawala na siya ng init ng ulo. Kahit anong saktan niya, kahit anong pag-alitan niya, wala pa ring pakialam si Jovan. Sa madaling salita, hindi ito pagganti kapag sinaktan, hindi pagsaway kapag pinagalitan, iginigiit na kilalanin si Sofia bilang kanyang amo. Ginoo, paano kung lumabas ako at pilayin ang batang iyon, at direktang itapon sa labas ng lungsod? Galit na sabi ni Tucker. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi mo na siya kailangang pakialaman. Linawin mo muna ang ugali niya bago ka magsalita. Alwin, hinayaan ko na kayong lahat na magpadala ng balita, sinasabi kong gusto kong kolektahin ang Ancient Spirit Center Fragrant Grass at Jade Green Sacred Flower Stamen. Tapos na ba? Yumuko si Alwin at sinabing, Ginoo, na ipaalam na ang balita. Talagang napakalaki ng reputasyon ng kamahalan. Nang marinig na ang Ginoo ang gustong maghanap ng dalawang uri ng gamot na ito, bawat isa sa kanila ay nagsabing gusto nilang magbigay ng libreng regalo sa Ginoo. Ngayon, halos buong Dark Cloud City ay nagkakagulo na, tinutulungan ang Ginoo na mahanap ang dalawang uri ng gamot na ito. Ngunit ang dalawang uri ng gamot na ito ay napakabihira. Kahit na sa Dark Cloud City pa ito, maaaring wala pa ang alinman dito. Ngumisi si Chenao nang may paghamak at sinabing, kumusta ang hitsura nila dahil sa mukha ng Ginoo. Nagre-regalo sila ng pabor sa Ginoo. Bagamat bihirang makita ang Ancient Spirit Center Fragrant Grass at Jade Green Sacred Flower Stamen, ang pabor ng Ginoo ay malinaw na mas mahalaga kumpara sa dalawang bagay na ito. Ang usapin ng labis na paninira ni Mateo kay Dionysus ay kumalat na ng husto sa Dark Cloud City nitong mga nakaraang araw.
Sa loob ng ilang panahon, ang balita ng pagbabalik ni Matthew ay nagdulot ng malaking kaguluhan, at naging pangunahing paksa ng usapan sa buong Dark Cloud City. Bumalik si Matthew ng may dominanteng kapangyarihan. Hindi lamang nabawasan ang lakas ng kanyang alchemy daw, kundi lalo pa itong naging kahanga-hanga. Gamit ang lakas ng initial rank na Alchemy Emperor, tuluyan niyang tinalo ang mataas na ranggong Alchemy Emperor, ang Deputy City Lord na si Dionysus. Ang ganitong bagay ay talagang hindi ka panipaniwala. Gayunpaman, si Lord Matthew ay isang anyo buhay na may kasamang mga himala sa simula pa lang. Tila ang pagkamit sa ganitong antas ay hindi isang bagay na mahirap isipin. Ang kanyang pag-iwas sa kamatayan sa isang malaking kalamidad at pagbabalik sa Dark Cloud City, hindi ba't isa na itong himala? Kailangang malaman ng isa na si Lord Matthew ang alchemist na kilala bilang pinakamalapit sa Diyos ng alchemy. Sulit na sulit ang pagpapautang sa kanya ng pabor. Nakangiting sabi ni Mateo, kung mahahanap mo talaga, ano ang masama sa pagbibigay ng pabor? Sa isang pangungusap, lubos nitong naantig sina Tucker at Lander. Ang dalawang uri ng spirit medicine na ito ay tiyak na ang mga high-grade tier siyam na spirit medicine na kinakailangan para sa pagpino ng Pure Source Infusion Divine Peel. Sa ilang araw na ito, naranasan na nila ng malalim kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang kamahalan. Ang ganitong uri ng pag-iral na sumusuway sa langit ay handang magkautang sa iba para sa kanila. Paanong hindi sila maaantig nito? Nag-uusap lang ang iilang tao nang biglang may narinig na maingay na ingay sa labas ng bahay tuluyan. Nagbago ang ekspresyon ni Alwin, at sinabi niya, titingnan ko kung ano ang sitwasyon. Pero ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay para pigilan ito at sinabing, huwag magmadali, tingnan mo muna. Sa labas ng bahay tuluyan, isang binata ang nangunguna sa isang grupo ng mga tao, habang si Jovan lang ang nasa tapat nila. Wushan, alam kong may sama ka ng loob sa aking Grandmaster. Kung gusto mo siyang guluhin, dumaan ka muna sa akin. Malungkot na sabi ni Jovan nang hindi hinihina ang kanyang mapang-akit na kilos. Tumawa ng malakas ang binata na nagngangalang Wushan at sinabing, Yo. Ngayon ko lang narinig na tumatanggap ng mga disipulo si Matthew noon. 20 taon pa lang ang nakalipas, at mayroon na siyang apo. Pero, sino ka ba naman? Para manggahas na pigilan ang upuan na ito. Malamig na ngiti ang sinabi ni Jovan, Wushan, hinabol mo ang Spirit Snow Divine King noon pero hindi mo nakuha ang puso niya at niyuyurakan ka pa ng Grandmaster na parang aso. Nangahas ka pa ring lumapit sa kanya para magpakawalang galang. Nang lumabas ang mga salitang ito, lahat ay namangha sa katapangan ni Jovan. Si Wushan na ito ay ang batang sect master ng isa sa 8 dakilang super banal na lupain, ang Heavenly Sword Sect. Ang kanyang sword daw cultivation ay tumago sa kalangitan at tumago sa lupa. Sinasabing mayroon na siyang isang paa na nakatapak sa hanay ng mga void mystic expert. Hindi ko inakalang sa pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito, dumating din ang Heavenly Sword Sect. Nabalitaan ni Wushan na bumalik na si Lord Matthew, natural lang nahahanapan niya ito ng gulo sa unang sandali pa. Oo. Noon, buong pait na hinabol ni Wushan ang Spirit Snow Divine King ngunit nabigo siyang makuha ang puso nito. Si Lord Matthew lang ang nasa isip ng Spirit Snow Divine King. Magkaaway ang 2 taong ito. Lalo na noong nagtamo ng malubhang pinsala ang Spirit Snow Divine King at nanatili ng 1 buwan sa Medicine King Hall kasama si Lord Matthew ng malapitan. Matapos kumalat ang bagay na ito, lalong nagalit si Wushan. Noon, si Wushan ay pumunta sa Medicine King Hall upang hamanin si Lord Matthew ng mag-isa. Ang resulta ay nadurog siya ng kanyang mga Divine Soul Attack hanggang sa magdilim ang langit at lupa, at nagtamo siya ng matinding pinsala. Kung hindi dahil sa labanang iyon, marahil ay matagal nang nakalusot si Wushan sa kaharian ng Void Mystic. Mukhang determinado si Jovan na kilalanin si Miss Xiao bilang amo, para sawayin si Wushan ng harapan. Pero sa kasalukuyang lakas ni Lord Matthew, malamang hindi siya ang katapat ni Wushan. Sa loob ng 2 araw na ito, ang bahay tuluyan kung saan naroon si Mateo ay sinundan ng may malaking interes. Kaya naman, sa sandaling magkaroon ng labanan sa panig na iyon, agad itong pumukaw ng atensyon ng isang malaking grupo ng mga martial artist. Tungkol sa iba't ibang bagay ni Wushan at Matthew noon, laganap ito sa Divine Realm. Alam na alam nila iyon. Medyo nag-alala lang sila tungkol sa kalagayan ni Mateo. Alam nila na si Mateo ay nagdala ng ilang banal na hari. Ngunit ang iilang iyon ay malamang na hindi pa rin kapantay ni Wushan.
Samantalang si Mateo mismo ay isa lamang first level daw profound strength. Mas imposibleng maging katapat ni Wuzhan. Dominado rin si Jovan para tahakin ng direkta ang peklat ni Wuzhan sa harap ng napakaraming tao. Nang sabihin niya iyon, nanlamig ang aura ni Wuzhan. Halos tumindig ang mga balahibo sa buong katawan ni Jovan. Alam ni Jovan na talagang binabantayan siya ni Mateo. Kung kikilalanin ba niya ito o hindi bilang kanyang Panginoon ay nakasalalay sa pagkakataong ito. Hindi niya talaga maaaring pahinain ang kanyang momentum. Maaari na rin niyang isuko ang lahat at ipagsapalaran ang sarili. Itinaas ni Jovan ang kanyang ulo at inilabas ang kanyang dibdib, at buong pagmamalaking sinalubong ang mga mata ni Wuzhan nang walang kahit kaunting takot. Nang makita ni Wuzhan ang ugali ni Jovan, bigla siyang natawa at sinabing, hindi naman masama. Magaling. Ang galing talaga ng apo ni Matthew. Matagal na rin mula nang may nang-ahas na magsalita ng ganito sa upuan ito. Tumawa ng malamig si Jovan at sinabing, iyan ang pagkikita ng aking Panginoong Grandmaster at isang kasawian. Kung hindi, paano ka magiging kwalipikado na maging mayabang sa banal na kaharian na ito? Sampal. Nang sandaling humina ang boses ni Jovan, dumating ang sampal ni Wuzhan, direktang tumama kay Jovan sa di kalayuan. Sampal na ito, tinamaan ni Wuzhan ng perpekto at hindi napatay si Jovan. Ngunit tinamaan niya ito hanggang sa mamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Dahan daw ang naglakad papalapit si Wuzhan at sinabing may bahagyang ngiti, magsalita ka, magpatuloy ka sa pagsasalita. Faff! Diretso na sa mukha si Jovan ng isang bibig na puno ng mabyulang dugo, gustong sumaboy sa mukha ni Wuzhan. Pero anong klaseng kasanayan mayroon si Wuzhan? Paano siya madudumihan ng isang walang kwentang katulad niya? Malamig na ngiti ang sinabi ni Jovan, kung hindi dahil sa awa ni Grandmaster noon, matagal na sana kayong naging hanggal na basurang ito. May pagkakataon pa ba kayong ipagmalaki ang inyong kapangyarihan sa harap ng batang Panginoong ito? Tumawa ulit si Wuzhan at sinabing, Brat, kilala kita. Sa loob ng ilang taon sa Dark Cloud City na ito, sikat ka pa rin, sinasabing gusto mong maabyutin ang lalaking iyon na si Matthew. Pero, tingnan mo, malapit ka nang mamatay, at ang Grandmaster mo ay parang duwag pa ring pagong. Hindi siya nangangahas na lumabas. Pagkatapos magsalita, itinuro ni Wuzhan ang kanyang mga daliri na parang espada at marahang itinuro ang harapan. 1038. Dam Ugong. Gumuho ang kalahati ng pader sa likod ni Jovan kasabay ng isang malakas na kalabog. Pero bahagyang kumunat ang noo ni Wuzhan. May bahid ng pagkagulat sa mukha niya nang sabihin niya, pagsasama sa langit at lupa. At sa sandaling iyon, dahan daw ang lumitaw ang figure ni Mateo sa hindi kalayuan. Hawak pa rin ng kamay niya ang kwelyo ni Jovan. Niluwagan ni Mateo ang kanyang kamay, at bumagsak si Jovan sa lupa. Nakatitig ang kanyang dalawang mata ng dilat. Malinaw na hindi pa rin siya nakakabalik sa kanyang katinoan. Nang sandaling iyon, akala niya'y patay na siya. Ngayon, alam na niya na tama ang taya niya. Talagang gumawa ng hakbang si Lord Matthew at iniligtas siya. Magaling! Ang walang pakialam na boses ni Mateo ay dumaan sa kanyang mga tainga na parang isang malalangit na himig. Sa oras na ito, agad ding lumabas sina Chen Ao at ang iba pa, at nagbantay sila sa paligid ni Mateo. Sinulyapan ni Wuzhan si Mateo at biglang tumawa ng malakas at sinabing, hahaha. Ang Engraved Peak Alchemy Emperor, si Matthew, ay napunta sa ganitong kalagayan. Hindi ko inaasahan, o, hindi ko talaga inaasahan. Siguro nga ito ang tinatawag na, may mga mata ang langit, di ba? Hindi ba? Hahaha. Nang makitang nagbago ang katawan ni Mateo, bukod pa riyan, tanging ang lakas na first level daw profound lamang ang taglay niya sa kasalukuyan, ang tuwa sa kanyang puso ay walang katapusang bumuhos, na nagpangiti sa kanya hanggang sa mapangiti siya ng abot tainga. Walang masasaya pa kaysa sa makitang nahihirapan ang kaaway. Hindi nagsalita si Mateo. Pinanood lang niya itong tumawa ng tahimik ng ganoon. Sa totoo lang, siya lang din ang natatawa. Sa Dark Cloud City na ito, lahat ay unang nasasabik sa pagbabalik ni Mateo, at pangalawa ay nakikiramay. Walang sino man ang mangungutya sa kanya. Para naman sa mga tauhan na dinala ni Wuzhan, lahat sila ay nakisabay din sa tawa. Sa dami ng taong nakapalibot at nanonood, tila walang gana ang kanilang tawa. Sa wakas, napagtanto rin ni Wuzhan na para siyang payaso, bago unti-unting tumigil sa pagtawa. Tumingin si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, tama na ba ang tawa mo?
Kung nabusog ka na sa kakatawa, isama mo na ang mga tauhan mo at umalis ka na. Huwag kang maghanap ng gulo. Namutla ang mukha ni Wuzhan. Natuklasan niya na hindi niya kailanman mahahanap ang pakiramdam ng tagumpay na iyon sa harap ni Matthew. Malinaw na nakaranas na siya ng kasawian ngayon, bakit pa siya nito kinukutya? Matthew, hindi mo ba iniisip na kaya mo akong palayasin sa isang salita lang, di ba? Isa ka lang palang asong walang tirahan ngayon. Kahit hindi kita patayin, sa tingin mo ba ay pakakawalan ka ni Carson? O baka naman, sa tingin mo ba ay ganoon kadali kitang pakakawalan ngayon? Sabi ni Wuzhan nang may malamig na ngiti. Malamig na sabi ni Mateo, kung hindi. Biglang natuklasan ni Wuzhan na hindi niya kayang magpakatatag habang buhay sa harap ni Mateo. Kung ikukumpara, lagi siyang pinipigilan ni Matthew. Habang iniisip ito, hindi napigilan ni Wuzhan na maging nakangiti habang sinasabi, matagal na rin tayong hindi nagkita. Parang isang buong buhay ang lumipas noong araw na nagkita tayong muli. Hindi ba't sa tingin mo ay dapat tayong mag-usap ng mabuti tungkol sa mga nakaraang araw at ayusin ang mga problema? Malapit na ba ako sa'yo? Kung hindi ka pa rin nawawala, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Mahinahong sabi ni Mateo. Haha, gusto kong makita kung paano magiging malawa sa akin ang ating Panginoong Matthew. Maaari kayang dahil sa pag-asa sa grupo ng basura sa likuran mo. Sabi ni Wuzhan sabay tawa ng malakas. Nang marinig ang mga salita ni Wuzhan, ang mga mukha ni na Chen Ao at ng iba pa ay namutla. Lalo na si Chen Ao, gaano ba siya kakakilakilabot noon? Ngayon, minamaliit pa siya ng isang junior na tulad niya. Dahil dito, sumabog ang galit niya. Pero kung pag-uusapan yan, ang lakas niya ngayon ay maaaring mas mahina pa kaysa kay Alwin, lalo na't pag-usapan natin si Wuzhan. Junior, kung mabawi ng matandang ito ang lakas ko, tiyak na pupunitin ko ang bibig mo. Nagngalit si Chen Ao sa puot at sinabing. Tumawa ng malakas si Wuzhan, dapat ay nakakapasok ka na sa kabaong, yung matandang yon. Ngayon, pwede ka nang umalis sa upuang yan. Lihim na bamantong hininga si Mateo sa kanyang puso. Bawat isa sa mga taong ito, ilang taon na ang nakalipas, walang pagbabago. Si Dionysus ay ganoon, si Wuzhan ay ganoon din. Hindi kaya't hindi na lang sila maaaring maging mas mature pa. Matanda na sila, pero parang mga batang maangas pa rin, mahilig magkunwaring bata. Sige. Walang kinalaman ang usapin ngayon sa kanila. Ayaw mo ba akong hanapan ng gulo? Ano ang gusto mong gawin? Sabihin mo na ang intensyon mo, bamantong hininga si Mateo at sinabi. Natigilan si Wuzhan nang marinig iyon at agad na humagalpak ng tawa at sinabing, haha, ano yung narinig ko? Talagang yumuko sa akin ang kataas-taasang Panginoong Matthew. Nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba yon? Nang makita ang anyo ni Wuzhan na isang kasuklam na tao na natutupad ang kanyang ambisyon, ang mga taong nakapalibot at nanunood ay nagpakita rin ng galit na tingin. Hay nako, talagang inaapi ng mga aso ang isang tigreng dumadapo sa kapatagan. Kung maaalala noong nasa tugatog ng kapangyarihan si Lord Matthew noon, kahit hindi siya sanay sa lakas ng pakikipaglaban, ang kanyang Divine Soul Mystic Arts ay umabot sa tugatog ng pagiging perpekto. Kahit ang mga eksperto sa Void Mystic ay maaaring hindi makakuha ng anumang kalamangan sa kanyang mga kamay. Pero ngayon, tunay na isang kontrabida na langgaw sa tagumpay. Noon, si Wuzhan ay binugbog ni Lord Matthew hanggang sa sumigaw siya ng malakas. Paano naman magkakagusto ang Spirit Snow Divine King sa lalaking ito? Maliban na lang kung bulag siya. Sa tingin ko, sina Spirit Snow Divine King at Lord Matthew, talagang magkapareha sila. Ang mga salita ng mga taong ito ay umabot sa pandinig ni Wuzhan. Galit na galit siya hanggang sa manginig ang buong katawan niya. Ngunit isang malaking grupo ng mga martial artist ang nagtipon na sa pinangyarihan. Hindi rin niya kayang patayin isa-isa. Ang tanging magagawa niya lang ay ibuhos ang lahat ng kanyang galit kay Mateo. Matthew, lumuhad ka at yumuko para sa upuang ito ngayon. Kung sa tingin mo ay masaya ang upuang ito, baka palayain na talaga kita. Hahaha. Sabi ni Wuzhan kasabay ng malakas na tawa. Lubos na naniniwala si Wuzhan na talagang takot sa kanya si Mateo, kaya naman nakikipagkompromiso siya para sa kapakanan ng lahat. Tutal, sa pananaw niya, ang lakas ni Mateo sa unang antas ng Dao Profound ay hindi sapat para magdulot ng kahit kaunting banta sa kanya.
Tumango si Mateo at sinabing, sige, magsimula ka ng yumoko. Hindi na kailangan ng marami, 3 na. Kung gayon, dalhin mo ang iyong mga tauhan at sumigaw, mapapatawad ka ng batang Panginoon na ito. Hindi sinasadyang tumigas ang ngiti ni Wuzhan at umitim ang kanyang mukha habang galit na itinuro niya si Mateo at sinabing, Matthew, niloko mo ako. Malamig na sabi ni Mateo, hindi mo ba alam na nakapasok na si Carson sa Void Mystic, samantalang ikaw ay hindi pa nakakalusot? Kung gusto mong maging kalaban ng batang Panginoong ito, kailangan mo ring matuto mula kay Carson. Ang kakayahan mo ngayon ay kayang maging arrogant sa harap ng batang Panginoong ito. Nanginig ang buong katawan ni Wuzhan sa galit. Bakit hindi pa siya nakalusot sa Void Mystic? Hindi ba't salamat pa rin kay Mateo? Sa loob ng maraming taon, si Matthew ang kanyang panloob na demonyo. Matagal na siyang nakakulong sa mga pintuan ng Void Mystic. Ngunit sa tuwing muntik na siyang makalusot, hindi maalis ang anino ni Matthew. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit siya pupunta sa Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito, para makahanap ng pagkakataong makalusot. Hindi niya lang talaga inakalang makakasalubong niya ang Matthew na muling nagkatawang tao sa sandaling dumating siya. Napakagaling. Gusto kong makita kung ano ang batayan ng isang first level Dao Profound na maging ganito ka-arrogant. Umikot ang mahabang espada ni Wuzhan. Isang nakakatakot na layuning gumamit ng espada ang Marangel na tumungo kay Mateo. Ngunit kasabay nito, isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang kumalat din mula kay Mateo doon. Nakapaglabas na si Mateo ng fire rod sa hindi malamang dahilan. Isang nakakilabot na lakas ang lumabas at mas malakas pa ito kaysa sa kanyang layuning mag-espada. Ugong. Nagulat si Wuzhan at agad na natamba sa di kalayuan. Sa mukha siya ng dugo. Dahil alam mong bumalik ako, hindi mo ba narinig na mayroon akong banal na artifact? Tumingin si Mateo kay Wuzhan ng may awa at malamig na sinabi. 1039. The Divine Artifact. Isa talaga itong Divine Artifact. May hawak talagang divine artifact si Lord Matthew. Hindi na kailangang sabihin pa ni Mateo, naramdaman din ng iba ang pressure ng isang banal na artifact. Labis ang pagkagulat ng bawat isa. Ang isang banal na artifact na nabuo ay hindi na isang sekreto sa Divine Realm noong unang panahon. Hindi lang nila inaasahan na si Lord Matthew ay mayroon ding banal na artifact. Tungkol sa banal na artifact, hindi na rin ito maitago ni Mateo. Malabo man o madali, kakalat ang bagay na ito at hindi na ito maitatago pa. Nagpumigla si Wuzhan na tumayo. Pinunasan ang sariwang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at tumingin kay Mateo ng may pagtataka, ikaw. Paano mo nagagawang magkaroon ng isang banal na artifact? Malamig na sabi ni Mateo, bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng divine artifact? Kaya, pwede ka nang maligaw, di ba? Sa kasalukuyan, sukdulan ang nararamdamang pagkadismaya ni Wuzhan. Nabuhay muli si Matthew at tanging ang lakas na first level Dao Profound lamang ang taglay niya ngayon. Habang siya ay nakatayo na sa tuktok ng Void Mystic Powerhouses. Akala niya noong una ay kaya niyang basta-basta lang mamasa-masa si Matthew. Hindi niya inakalang si Matthew ay nakapaglabas pala ng isang banal na artifact, isang ganitong uri ng mahusay na kagamitang pamatay. Wala pa rin siyang magawa kay Matthew. Maaari kayang sa buhay na ito, ako, si Wuzhan, ay kailangang tuluyang tapakan ng taong ito. Alam ni Wuzhan na hindi agad ginamit ni Mateo ang tunay na kapangyarihan ng banal na artifact. Kung hindi, malamang hindi siya gaanong masasaktan. Hanggat hawak ni Mateo ang banal na artifact, wala siyang makukuhang anumang kalamangan. Nagngingit-ngit si Wuzhan at sinabi sa kanyang mga nasasakupan, tara na. Matthew, hindi pa tapos ang ating score. Tila mahina ang banta ni Wuzhan. Ang lakas ng isang banal na artifact, alam ng lahat. Maliban na lang kung isa itong Void Mystic Realm Powerhouse, kung hindi, walang sino man ang makakakuha ng anumang kalamangan sa ilalim ng mga kamay ni Mateo. Hanggat handang magbayad si Mateo ng sapat na halaga, kaya niya pang paksain si Wuzhan ngayon din. Noong nasa Faceless Realm pa si Mateo, maaari na siyang umasa sa Sacred Dragon Token para sumayaw kasama ang mga powerhouse ng Divine King.
Ngayong nakarating na siya sa Dao Profound, natural na kayang ilabas ng Sacred Dragon Token ang kahit na dakilang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Nang makita ng mga nakapalibot na martial artist ang eksenang ito, lahat sila ay labis na nagulat. Akala nila noong una ay medyo pangit ang pagbabalik ni Mateo, ngunit ang taglay lamang niyang lakas na first level Dao Profound. Pero sa labanang ito, sa wakas ay naipakita na ni Mateo ang kanyang mga pangil. Natural lang na mayroon siyang kaunting pagtitiwala na manggahas na magpakita ng hayagan sa Dark Cloud City. Simula nang dumating ka, bakit mo itinatago ang ulo mo at ipinapakita ang buntot mo? Lumabas ka na. Pagkaalis ni Wusan, biglang nagsalita si Mateo. Nagulat sina Chen Ao at ang iba pa. Hindi nila napansin na mayroon pa palang ekspertong nag-iispiya sa tabi. Isang binata na nakasuot ng mapusyaw na asul na mahahabang roba ang dahan-daw ang lumabas mula sa kawalan, tumingin kay Mateo, at sinabing may bahagyang ngiti, "Huho, nakababatang Kuya G, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi ko talaga inakalang darating ang araw na magkikita pa rin tayo." Nang makita ang pagdating, sa wakas ay kumunat ang noo ni Mateo. Malinaw na tuwang-tuwa siya. Sa totoo lang, hindi ko rin inaasahan yon. Tumawa si Mateo at nakipaglaro ng oso sa binata na nakaasol ang damit. Mukhang napakalapit ng relasyon ng dalawang tao. Extreme Sword Divine King. Iyan ang sinumpaang kaibigan ni Lord Mateo hanggang kamatayan. Extreme Sword Divine King. Sa karamihan, may biglang sumigaw sa gulat. Si Tianming, ang Extreme Sword Divine King, ay isa sa iilang Void Mystic powerhouses sa Divine Realm. Bagamat hindi kabilang sa ranggo ng 10 dakilang banal na hari, walang sino man ang nang-ahas na maliitin ang kanyang lakas. Bukod pa rito, alam ng lahat sa Divine Realm na ang Extreme Sword Divine Realm at si Mateo ay mga sampaang magkaibigan ng buhay at kamatayan na may napakagandang relasyon. Noong panahong nilikha ni Mateo ang Falling Flower Floating Zero, ang Extreme Sword Divine King mismo ang nasa tabi niya. Pagkatapos ng yakap ng oso, nanlamig ang mukha ni Mateo, at sinabi niya, "Thundercry, hindi ka pa ba nagmamadali? Gusto mo bang maiwan para uminom ng tsaa?" Muling nabahala ang lahat at hindi mapigil ang magpalitan ng tingin. Maaari kayang sa loob ng kawalan na ito ay mayroon pa rin itong nakatagong isang makapangyarihang nilalang. Si Thundercry. Hindi kaya ito ang Thundercry Divine King na si Yun Xiaowu? Siya at ang Extreme Sword Divine King ay walang awa na magkaaway. Sinasabing hindi rin siya maganda ang relasyon ni Lord Matthew. Mukhang 80% ay siya iyon. Gaya ng inaasahan ng lahat, isang malamig na sun goat ang nagmula sa kawalan. "Matthew, ang lakas mo pa rin ba ay halos hindi magawang maging mapangahas sa harap ng upuang ito? Kapag nabuksan na ang Immemorial Medicine Garden, umaasa akong makakalabas ka ng buhay mula sa loob." Pagkatapos magsalita, wala nang mga alon-alon sa kawalan. Malinaw na nakaalis na siya rito. Mapait na ngiti ang sinabi ni Tianming, "Bakit mo siya kinailangang pukawin?" Nakangiting sabi ni Mateo, "Kung hindi ko siya guluhin, sa tingin mo ba ay hahayaan niya akong umalis?" Hindi napigilan ni Tianming ang pagtawa habang sinasabi, "May katuturan naman. Pero, ang pagbabalik mo ngayon ay nagbigay sa akin ng malaking gulat. Pagkatapos mong makapasok sa Divine King Realm, kahit ako ay maaaring hindi mo na rin katapat." Mapanghamak na sabi ni Mateo, ang Extreme Sword Divine King ay walang kapantay na malupit. Kailan pa siya naging ganito kamapagkumbaba? Nagpalitan ng tingin ang dalawa ngunit sabay na humagalpak ng tawa. Nang makita ang isang matandang kaibigan, si Mateo ay nagkaroon din ng pambihirang pagkakataon ng kagalakan at nakangiting sinabi, "Sige, ngayon, hindi ka babalik ng hindi nalalasing. Haha. Kung nakikipagkompetensya ka sa kapasidad ng pag-inom, hindi ikaw ang katapat ko." Sabi ni Tianming kasabay ng malakas na tawa. Niyakap ng dalawang tao ang kanilang mga balikat at naglakad palayo. "G Grandmaster, ako. Sa pagkakataong ito, si Jovan na hindi naglakas loob na gumawa ng kahit anong ingay sa tabi niya sa buong oras ay biglang nagsalita. Nang marinig ito ni Mateo, hindi niya napigilan ang kanyang mga hakbang at nakangiting sinabi, "Sino kayo sa Southern Gu family?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jovan nang marinig niya ito at gulat na sinabi, "Napansin na pala ni Grandmaster."
Natatawang saway ni Tianming, hanggal kang bata. Anong klaseng paghuhusga mayroon si Matthew? Maliban na lang kung hindi mo gagamitin ang mga kasanayan sa alchemy sa harap niya, kung hindi, paano makakatakas ang maliliit mong laro sa kanyang mahiwagang mga mata? Hindi napigilan ni Jovan ang mapangiti dahil sa hiya. Sinampal ni Wusan ang mukha niya hanggang sa mamula ito. Ang pangit ng ngiting ito ay sukdulan. Casual na kumuha si Mateo ng isang medicinal pill at inihagis ito kay Jovan, sabay sabi, bagamat itinago mo ito ng maayos, ang estilo ng pagpino ng crisscross flowing wind pill ng Southern Gu family ay nakaukit sa mga buto. Malalaman ng mga taong may matatalas na mata na galing ito sa Southern Gu family sa isang sulyap lang. Sino si Theodore Gu para sa iyo? Ang Southern Gu family ay isang mahiwagang pangkat ng alchemy sa Divine Realm. Ang kasanayan sa alchemy ng angkan ng pamilya ay napakalakas. Bihira lang talaga silang gumalaw sa Divine Realm. Kaya naman, kakaunti ang mga taong nakakaalam. Inubos ni Jovan ang gamot na gamot ni Mateo. Mabilis na nawala ang pamamaga sa kanyang mukha. Mabilis ding gumaling ang mga panloob na pinsala. Agad na bumuti ng husto ang kanyang buong pagkatao, enerhiya, at espiritu. Nang marinig ni Mateo na binanggit ang pangalang ito kay Theodore, nahihirapang sinabi ni Jovan, si Theodore. Ay siya ngang ama ko. Natigilan si Mateo at natawa nang hindi niya mapigilan ang sarili habang sinasabi, napakalakas ng lakas ni Theodore. Napakalalim din ang kanyang pag-unawa sa alchemy daw. Pero naparito ka para pumasok sa ilalim ng aking pagtuturo. Kung alam niya, hindi ka ba niya babalatan? Hindi rin inakala ni Mateo na ang Jovan na ito ay talagang inapo ng isang kakilala. Si Theodore ay isang makapangyarihang tao sa landas ng alchemy na umusbong sa parehong panahon ni Mateo. Kung ikukumpara sa panahon, ang kanyang kasalukuyang lakas sa alchemy daw ay hindi mababa sa kay Dionysus kahit ano pa ang mangyari. Noon, si Mateo ay nagwala sa lahat ng direksyon sa Dark Cloud City, ang kanyang katanyagan ay yumanig sa Divine Realm. Naakit din nito ang Theodore na ito. Ang resulta ay walang anumang pag-aalinlangan. Dinurog ni Mateo si Theodore hanggang sa walang natitirang bahagi ng balat na hindi nasaktan. Gayunpaman, kahit na malakas si Theodore sa alchemy daw, lubos pa rin itong kinilala ni Mateo. Ang mga kasanayan sa alchemy ng Southern Gu family ay bumuo ng sarili nitong estilo at mayroong medyo malawak na kasanayan. Marami ring natutunan si Mateo mula kay Theodore. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng panahon, ang sarili niyang mga disipulo ay nakipagkompetensya pala sa anak ni Theodore. Bukod dito, muli siyang nadurog. 1040. Umiling si Jovan at sinabing, hindi maaari. Ang taong hinahangaan ng ama ay si Grandmaster. Kung alam lang niya na pumasok ako sa pagtuturo ni Grandmaster, mas lalo siyang mapapasaya. Nag-isip sandali si Mateo at malamig na sinabi, dahil ganoon nga, sundan mo muna si Sofia at pagkatapos ay maging isang in-name disciple. Nang marinig iyon ni Jovan, hindi niya napigil ang matuwa ng husto. Yumuko siya kay Sofia at paulit-ulit na tinawag ang master. Paulit-ulit na umiling si Sofia at sinabing, hindi rin gaanong mas malakas ang lakas ko kumpara sa kanya. Paano ako magiging amo niya? Malamig na sinabi ni Mateo, tulad ng kasabihan, ang mga nauna ay makakapagturo. Mas matibay ang pundasyon mo kaysa sa kanya. Natural lang na ikaw ang maging guro. Sumimangot si Sofia at medyo labag sa loob na sinabi, sige kung ganoon. Pagkatapos ng 3 beses na inuman, bahagyang bumantong hininga si Tianming at sinabing, nakababatang Kuya G, mali ang ginawa sa iyo ng hanggal na kapatid na ito. Sumulyap si Mateo kay Tianming at bumantong hininga, o matandang Kwang, ang pagkakaroon ng kapatid na katulad mo ay isang kapalaran ko. Ang mga nakatagong pinsala sa iyong katawan ay dapat iwan ni Carson, tama ba? Sa totoo lang, nang makita niya si Tianming, alam na ni Mateo na hindi maganda ang kalagayan nito. Maingat niyang pinag-aralan ng detalyado sa pagkakataong ito, nakita niya ang mga pinsala kay Tianming. Ito ay sanhi ng 8 matinding sining ng espada. Natigilan si Tianming at sinabing may mapait na ngiti, walang may tatago sa iyo, ang bastos na ito. Sa mundong ito, ilan ang mas pamilyar sa 8 Extreme Sword Art kaysa sa akin? Magulo ang iyong paghinga, at may ilang mga guhit ng sword chi na bahagyang lumalabas sa iyong katawan. Malamang ay halos hindi mo na ito mapigilan, tama ba?
Kung hindi dahil sa kasong ito, sa iyong personalidad, paano ka nasangkot sa Immemorial Medicine Garden, sa magulong sitwasyong ito? Mainit na tumingin si Mateo kay Tianming habang sinasabi niya ito. Walang pakialam at walang pagpipigil ang disposisyon ni Tianming. Buong puso niyang hinabol ang mga limitasyon ng espadang Dao at hindi kailanman isinapuso ang mga dayuhang bagay. Bagamat maraming likas na kayamanan ang Immemorial Medicine Garden, hindi ito hinangaan ni Tianming. Kung hindi dahil sa matinding pinsalang natamo niya, imposibleng makarating siya sa Immemorial Medicine Garden na ito, sa kagustuhang makahanap ng mga gamot na espirito para gamutin ang kanyang mga pinsala. Oo nga. Hindi pangkaraniwan ang mga pag-alo ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito. Maraming dami ng mga bihirang makitang spirit medicine ang lumitaw na sa mga peripheral. Malamang, sa pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden sa pagkakataong ito, magkakaroon ng mahahalagang kayamanan na lilito. Maraming void mystic experts ang malamang na hindi makakayanan ang kalungkutan, sabi ni Tianming. Tumango si Mateo at sinabing, natuklasan ko rin na ang buong enerhiya ng asensya ng Dark Cloud City ay tila mas marami kumpara noon. Mukhang ang pagbubukas ng Immemorial Medicine Garden ngayon ay medyo kakaiba. Isang dakilang panahon ang paparating. Hindi na rin kayang tiisin ng Immemorial Medicine Garden na ito ang kalungkutan. May mga agos na dumadaloy sa Divine Realm. Ang mga Divine Artifact ay unti-unting nabubuo, marahil. Ito na ang ating maswerteng pagkakataon. Hindi ko lang akalain na ikaw, ang nakababatang kapatid, ay nakakuha rin ng isang Divine Artifact. Sabi ni Tianming. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang kasawian ay maaaring isang biyaya na nakatago. Nagkaroon na naman ako ng isa pang maswerteng karanasan sa buhay na ito, kaya ganito ko nakuha ang pinakamahalagang kayamanan ng lahi ng dragon. Naisip ni Mateo, ang nakuha ko ay hindi lamang isang simpleng banal na artifact. Sa pagitan ng Vast Heaven Steel at ng Sacred Dragon Token, ang antas ng takot ng una ay mas mataas pa rin kaysa sa Sacred Dragon Token. Masyado lang seryoso ang implikasyon ng dalawang bagay na ito. Hindi basta-basta ikakalat ni Mateo ang balita. Sige, tama na ang kalokohan mo. Pipigilan ko muna ang sword chi sa katawan mo. Kung hindi, sa ganitong bilis, bago magbukas ang Immemorial Medicine Garden, malamang ay magiging pailay ka na, sabi ni Mateo. Tumango si Tianming. Alam din niya na hindi na kayang magtagal pa ang sarili niyang katawan. Mabuti na lang at nakasalubong niya si Mateo. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakasama para isipin. Pagkalipas ng ilang oras, biglang tinapik ng mga daliri ni Mateo ang likod ni Tianming, nag-iwan ng mga ilusyonaryong imahe. Power! Agad na sa mukha ng dugo si Tianming. Ngunit mas bumuti ang kutis ng kanyang mukha. Naabala kita, nakababatang kapatid. Sabi ni Tianming. Pero sumimangot si Mateo at sinabing, hindi ko inakalang ganito pala kalakas ang lakas ni Carson. Mukhang aksidente lang pala ang pagtakas niya noong nakaraan. Tumango si Tianming at sinabing, noon, nabalitaan ko ang aksidente ng Medicine King Hall at ang balita tungkol sa iyong pagpanaw, nakababatang kapatid. Agad akong napuno ng matuwid na galit at agad na sumugod sa Medicine King Hall. Hindi ko inaasahan na sa oras na iyon, nakapag-cultivate na si Carson hanggang sa ikawalong sukdulan. Hindi ako nakatagal ng ilang galaw sa ilalim ng kanyang mga kamay bago ako natalo, muntik nang mawala ng buhay sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang kanyang layunin sa espada ay parang mga uod na namumunga ng buto, na nagdudulot ng pinsala sa loob ng aking katawan. Matagal nang nasa kaharian ng Void Mystic si Tianming, ang Extreme Sword Divine King, 80 taon na ang nakalilipas. Kung ikukumpara kay Carson, dapat isa siyang veteranong Void Mystic expert. Pero noong nagpalitan sila ng suntok 20 taon na ang nakalilipas, hindi pa pala niya katapat si Tianming. Ngayong lumipas na ang 20 taon, ang lakas ni Carson ay lalo lamang magiging nakakatakot. Para magtagumpay si Mateo sa huling pagkakataon, sa isang banda ay minamaliit ni Carson ang kalaban. Sa kabilang banda, si Mateo ang hindi niya namamalayan. Hindi rin inaasahan ni Carson na gumamit pala si Mateo ng paraan ng pananakit sa sarili at nilabag ang kanyang Divine King domain. At hindi ko rin inakalang mayroon pa palang ganoon katikat na Divine Artifact si Mateo. Kung matagal siyang handa, imposibleng magtagumpay si Mateo.
Naging medyo pangit ang ekspresyon ni Mateo ngunit napilitan itong lumabas sa kanyang katawan ang Origin Magnetism Spirit Wood. Kunin mo. Pakainin mo muna ito ng ilang sandali sa loob ng iyong katawan. Dapat ay kaya nitong Poxane ang kapangyarihan ng kidlat sa loob ng iyong katawan. Mukhang nabulunan ka na nang hinabol ka ni Yun Xiao nitong mga nakaraang araw. Napakalala ng mga pinsala sa iyong katawan. Malamang dahil din sa kanya, di ba? Nag-alab ang galit ni Mateo sa hanggaring pumatay habang sinasabi niya ito. Tinulungan niya si Tianming na gamutin ang kanyang mga pinsala ngayon lang at natuklasan niya na sa loob ng kanyang katawan ay hindi lamang taglay ang 8 matinding sword chi, kundi mayroon ding kapangyarihan ng kidlat na may napakalakas na mapanirang puwersa. Sa simula, hindi naman malaking bagay ang mga kapangyarihang ito ng kidlat. Ngunit hindi nagawang linisin ni Tianming ang 8 matinding sword chi. Walang dadang ang mga kapangyarihang ito ng kidlat ay nagdulot ng isang sakuna sa ibabaw ng isang taong nasa kapos palad na. Sa kasalukuyan, ang aura sa katawan ni Tianming ay walang kapantay na magulong at halos hindi na mapigilan. Gumugol si Mateo ng napakalaking pagsisikap bago niya halos masilyuhan ang 8 matinding chi ng espada gamit ang isang napakatalinong pamamaraan. Ngunit maiibsan lamang nito ang mga sintomas at hindi ang ugat. Hindi magtatagal, ang 8 matinding espadang chi ay makakalusot pa rin sa selyo. Sa oras na iyon, mas malala pa ang kalagayan ni Tianming. Alam ni Tianming na hindi niya ito may tatago at tumango na lamang siya at sinabing, simula nang malaman ng lalaking iyon na nagtamo ako ng mga pinsala, patuloy niya akong hinabol. Ngayon, kung hindi lang dahil sa pag-aalala sa iyong banal na artifact, malamang hindi rin siya aalis ng ganoon kadali. Gayunpaman, mayroon ka pang ang isang bihirang bagay tulad ng Origin Magnetism Spirit Wood. Bukod pa rito, Tearsham pa nga ito. Talagang ikinagugulat ko ito. Kung alam ni Thundercry na mayroon ka ng bagay na ito, malamang gugustuhin niya itong makuha anuman ang mangyari. Masungit na sabi ni Mateo, natatakot pa rin ako na baka hindi siya dumating. Sige, sa panahong ito, gagaling ka na. Tungkol naman sa mga gamot, hindi mo na kailangang mag-alala. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Hindi alam ni Tianming ang totoong nangyari at gulat na sinabi, nakababatang kapatid, hindi ko pinagdududahan ang lakas mo. Ang totoo lang. Sa kasalukuyan mong kalagayan, malamang hindi mo kayang pinuhin ang mga gamot na kailangan ko, di ba? Si Mateo ay nasa first level daw profound strength pa lamang sa kasalukuyan. Kahit nakasama na ang lahat ng alchemy skills at experiences niya noong nakaraan, hindi pa rin posible na pinuhin ang mga medicinal pills na kailangan ng isang void mystic expert. Natural lang na hindi niya alam na ang soul force ni Mateo ay matagal nang hindi nililimitahan ng cultivation realm. Bukod pa rito, naiintindihan pa niya ang mga batas ng Divine Dao. Hindi na katulad ng dati ang kanyang alchemy skills. Kailan pa ako nakagawa ng mga bagay na hindi maaasahan ng nakababata mong kapatid? Kailangan mo lang gumaling ng payapa, sabi ni Mateo habang natatawang sabi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.